Madam Pei, ipinag-utos ng board na. Pakasal kayo sa Angkanjao ng Hilagang Prinsipe. Ano na po ang inyong desisyon? Masyadong ambisyoso ang Angkanjao. Ang problema ng Ching Cheng Group ay paraan lang nila para pilitin akong sumunod. Hindi ako papayag, pero wala nang pero. Ang problema sa pera ng Ching Cheng Group ay aayusin ko. Kumikislap ang tala ng pag-ibig. Mukhang narito na ang sinasabing guro na kapalaran ko. Para sa akin, ang lalaki ay pabigat lang. Ano bang problema mo? Hindi pa ako naglalahad ng kondisyon at sinasabi mo na agad na pabigat ako? Kayong mga taga-ibaba, ang blind date, hindi ba maaasahan? Blind? Blind date? Oo nga, kung ayaw mong pumunta sa blind date, pwede ka namang hindi pumunta. Pero dahil nandito ka na, dapat maging maayos ang ugali mo. Ang respeto ay para sa dalawa, gets? Sabihin mo pangalan, trabaho, at kondisyon ng pamilya. Hey Nanshu, CEO ng Ching Cheng Group, panganay na anak ng pamilya Pei. Bilyonarya, 1 bilyon ang taunang dibidendo. Bahagya lang akong bagay sa kanya. Ako si Jiangxi, isang monghe mula sa Kunlun Mountains. Napakataas ng antas. Walang kotse, walang bahay, walang pera. Kung gusto mong pakasalan ako, simple lang. 1 milyon na dote, 1 villa sa bundok, at 100,000 baon kada buwan. Kung gusto mong magkaanak, pwede rin. 1 anak, 5 milyon. Jiangxi, di ba? Nagtataka ako. Wala kang kotse, bahay, o pera. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ako, sa medisina, astrolohiya, at panghuhula, eksperto sa lahat. Kahit ang muling pagkabuhay, parang magaan lang sa akin. Sa kakayahan ko, kung mapapangasawa mo ako, ang buhay may asawa, siguradong magiging maunlad. Madalas mo bang gamitin to sa panloloko ng babae? Anong ibig mong sabihin? First time ko sa blind date. Jiangxi, nandito ba si Jiangxi? Kung hindi darating, mawawalan ka ng pagkakataon. Hindi ka naman pala para mag-date. Sa itsura at halaga ko, sa tingin mo kailangan ko pang mag-blind date? Hindi ba ito ang blind date event? Sa labas ang blind date, ito ang loob. Bakit hindi mo sinabi agad? Sayang ang emosyon. Hindi ako mag-aasawa. Hindi papayag ang board. Mukha siyang hangal, pero magandang option. Pasensya na, may magandang babae kanina. Anong klaseng tao ka? Para paantayin ako. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Kung gusto mo akong pakasalan, 1 milyong piso ang bigay kaya, 1 bahay na malayo sa lungsod. Oo nga pala, at 10,000 piso bawat buwan na baon. Kung gusto mong mag-anak, okay lang. Sa bawat anak, 5 milyong piso. Hindi ba ito ang linya ko? Anong linya mo? Linya ko. Sisigat ka ba o hindi? Ate, paano yung tiyan mo? Bibili ako ng isa? Libre ang isa? HMP. Ako itong maganda at kaaya-aya. Papayag ako na maging tatay ka ng anak ng iba. Swerte mo na sa susunod mong buhay. Hindi na nga kita pinapalitan ng apelyido. Ano pangalan mo? Saan ka nagtatrabaho? Magkano buwan ang kita mo? Si Jiangxi, alagad ng Kunlun. Bumaba lang ako mula sa bundok. Walang trabaho. Wala ring kita. Ano? Wala kang kita. TSK. Kaya pala ang dukha-dukha mo. Ikaw na itong mukhang kawawa. Karapat dapat ka bang makipag-date sa akin? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Ano ba itsura mo? Ate, pinapayuhan kitang mag-ingat sa sinasabi mo. Kung kalkulahin ko, ngayon ay magkakaroon ka ng sakuna. Ha? Paano? Ikaw na itong kawawa. Gusto mo akong saktan? Sabi ko sa'yo, mahigit 100,000 piso ang ginastos ko sa mukha. Bigyan kita ng 10 beses na lakas ng loob. Subukan mo akong galawin. Hindi siya, ako ang gagawa. Tingnan mo, nagkatotoo. Babae, sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ang ama ng anak ko? Wala akong pakialam kung sino. May asawa ka na at nakikipag-date ka pa. Walang hiya. Sino ang may ganang mangapi sa babae ko? Ilang mata ang binigay sa'yo ng Diyos? Kuya Kiyang. Kuya Kiyang, dumating ka na sa wakas. Inaapi ako ng dalawang ito. At inaapi rin ang anak mo. Turuan mo sila ng leksyon para sa akin. Ay sus, mahal. Okay lang, mahal. Papaghiganti kita, mahal. Sinong maliit na cute?
Sinong may lakas ng loob na mangahas galawin ang babae ko? O ha? Hindi ba ito yung top-notcher sa college entrance exam? Si Jiangxi? Ah, Siya yung top-notcher. oo naman. Pero sabi nila, hindi raw siya pumasok sa university at sa bundok nag-cultivate. Paano mag-cultivate? Failed sa tribulation. Bumaba para mag-date. Wala akong pakialam. Bro Kiyang, Ikaw yung, Kiang? tumahimik ka. Itong tao ang nambubuli sa akin, at ininsulto ang anak mo. Oo, mahal. Ano sa tingin mo? Ah, Jiangxi. Bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod ka agad at humingi ng tawad. Aminin mo na at kalimutan na lang. Narinig mo ba? Bakit di ka pa lumuhad? Tangang Chiang, gusto mo akong lumuhod? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat? Ako ngayon ay isang tagapamahala ng sangay ng grupo ng Chingcheng. Tagapamahala ng proyekto. Milyon ang kinikita ko taon-taon. High class na tao, upper class. Ikaw na nga lang, nagda-date pa sa pakilala. Sinasabi mong di ako karapat-dapat? Sino may sabing single siya? Ako ang babae niya. Oh ha, ang ganda mo. Maganda. Ang ganda-ganda mo. Bakit ka nagtitiis sa kanya? Sa panahon ngayon, pera ang tunay na importante. Itong lalaking kasama mo walang pera at walang kapangyarihan. Iwan mo siya at sumama ka sa akin. Siguradong may mamahaling bag, kadamit at sapatos na mapagpipilian. Bro Kiyang, Buntis ka na ngayon, di ba? Maghanap tayo ng mag-aalaga sa'yo, okay? Wang Chang ang pangalan mo. Ikaw yung tagapamahala ng sangay ng grupo ng Chingcheng. Tama. Hemp. Aray. Ganda. Ganito. Kung ngayong gabi papasayahin mo ako, hindi naman imposible na hiwalayan ang asawa ko at pakasalan ka, di ba? Ikaw pa, karapat-dapat ka ba? Mahal, hinampas mo ako? Ako ay taga King Cheng Group. Dilat mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Sino ako? Pei Nanshu, ang bagong presidente ng Ching Cheng Group. Pasensya na, Presidente Pei. Sinisante ka na. Ngayon, umalis ka agad sa harap ko. AC, alis na. Hindi ko akalain na magaling ka pala. Salamat. Huwag kang umalis. Salamat lang ba yon? Kailangan mong gumamit ng totoong aksyon para pasalamatan ako. At saka, sinagip mo ako kanina. May koneksyon na tayo. Sabihin mo, basta hindi masyadong sobra. Maaari ko namang gawin para sa'yo. Magpakasal tayo? Hindi naman masyadong sobra. Kasal? Ano? Hindi ko inakala na sa unang araw ko palang pababa ng bundok, ang aking pagsubok sa mundo ay kalahati na. Jiangxi, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang pagpapakasal ko sa'yo ay para lang harapin ang board of directors para makapag-focus ako sa grupo. Para kang gumagamit sa akin. Pwede mo ring sabihin na ang Chingcheng Group ay may problema sa pondo. Gusto akong pilitin ng board na pakasalan ang tagapagmana ng Zhenbei Wang pero ang pamilya Zhao ay mapanganib. May malaki silang plano. Hindi ako papayag. Kaya kailangan kong maghanap ng taong peke ang kasal para patahimikin sila. Paano? Ang karibal mo ay ang prinsipe ng Zhenbei Wang. Natatakot ka ba? Prinsipe ng Zhenbei Wang. Oh, Siyempre, hindi ako natatakot. Sa paningin ko, bilang Panginoon ng Kunlun, sila ay mga bata lang. anong Panginoon ng Kunlun? Hindi ka marunong magyabang? Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang dakilang mandirigma ng Daksha na si Ning Xuanji? Sinabi mong manok? Mahal na Guro Pakisuyo, tanggapin ang pagyuko ng iyong alagad na si Ning Xuanji. Siya. Dahil sa iyong taos-pusong intensyon, tatanggapin kita bilang alagad. Ang katawan niya ay ayos naman. Tigil-tigil! Huwag ka nang magsalita pa. Tinatawag mo ang mandirigmaning na manok? Kung marinig ng iba, magkakaproblema tayong dalawa. Mas mabuti pang sumama ka muna sa akin. Hoy, saan tayo pupunta? Siyempre, bibilhan kita ng damit. Bukas ng tanghali ay ang pinakamayaman sa Jinghai, ang ika-70 kaarawan ni Feng Anshun. Kailangan kitang samahan sa handaan. Hindi pwedeng hayaan ka lang na magganyan ang suot. Mabuti na ring sumunod sa kaugalian ng lugar. Tandaan, malaki ang okasyon bukas. Ang kapalaran ng Chingcheng Group ay nakasalalay sa bukas. Huwag kang magpakita ng kahinaan. Wala kang dapat ipag-alala. Mas malalaki pa ang nakita ko.
Ito ba ang damit na binili mo para sa akin? Para mo na akong ginawang alipin? Narito ang 1,000,000. Ito ang bayad para sa kasal natin. Ahem. Mahal na tagapagbigay. Hindi mahalaga ang pera. Hindi pera ang habol ko. Ano ang habol mo? Mahal, kailan tayo magdi-dinner? Huwag kang gumalaw? Ito ay pinaghirapan kong makuha, na treasure. Regalo ito para sa kaarawan bukas. Huwag mo itong sirain. Bato lang yan. Itinuturing mo itong treasure? Marami niyan sa bundok namin. Kung hindi ka magyabang, mamamatay ka ba? Ito ang bato ng bundok. Nagpapatatag ito ng feng shui at nagtataboy ng masamang espiritu. Ito ay isang bihirang treasure. Si Ji Feng ay isang leader ng negosyo sa Jinghai na may mataas na reputasyon. Siya ay iginagalang. Mahilig siya sa feng shui. Bukas ang kanyang kaarawan. Kung makukuha natin ang order ng pamilya Feng, asa ako sa batong ito. Kung masira mo ito, pananagutan mo ba? Bato lang yan. Bilang regalo? Tumahimik ka. Ito ang huling pagkakataon ng Ching Cheng Group. Nakasalalay ang kaligtasan natin dito. Hindi pwedeng magkamali. Wala nang atrasan. Ikaw, hindi ka ba nakakita ng treasure? Ito ang dakilang orasan ng araw na nabuo mula sa enerhiya ng bundok Kunlun. Sa bawat kabilugan ng buwan at araw, sinisipsip nito ang kakanyahan ng kalangitan at lupa. Hindi lang ito nagtataboy ng masama, nagdadala rin ng swerte, pinagpapaala ang mga susunod na henerasyon at pinagpapala ang mga inapo. Ito ay isang pinakamataas na kayamanan. Hindi ako nagbigay ng dote noong ikinasal tayo. Bukas, ibigay mo ito sa matandang Feng. Siguradong makukuha mo ang order. Hey, akala mo ba ito ay isang sinaunang artifact? Bukas ay kaarawan niya. Ang magbigay ng orasan sa kaarawan? Gusto mo ba akong mamatay? Nang mabilis? Huwag kang makialam sa kaarawan. Magpahinga ka na. Lumayo ka. Magpahinga? Magpahinga, maganda yan. Anong ginagawa mo? Siyempre, sa silid tulugan na tayo. Anong iniisip mo? Ano ba ang nasa isip mo? Mga kalokohan. Matutulog ako sa itaas. Matulog ka sa sopa. Hindi ba tayo magsasama? Matulog ka sa ulo mo! Kahit na mukha kang guwapo, hindi ako babaeng gaga sa lalaki. Ang lalaki ko, si Pei Nanshu, kahit hindi kasing galing ni Ning Xuanji, dapat ay isang lalaking matapang at marangal. Hindi tulad mo na mapagkunwaring manghuhula. Sinong nagsabing hindi ako lalaking matapang at marangal? Araw-araw akong matapang. Tigil. Wala nang paliwanag. Uy, malaki ang ikalawang palapag. Pwede bang matulog sa ibang kwarto? Hindi. Sino ang nakakaalam? Kung sa gitna ng gabi, pupunta ka ba sa kwarto ko? Pupunta ako. Ako, ang pinakamatandang alagad ng bundok Kunlun. Ano sa tingin mo ako? Wala nang usapan. Matulog ka sa baba. Ito ay utos. At saka, binabalanggaan kita. Mayroon akong malaking gunting sa aking kwarto. Kung maglakas loob kang pumunta sa ikalawang palapag, puputulin ko ang iyong pangatlong binti. Pagkatapos ng bukas, magiging maayos ang lahat. Ano ba ang ginagawa ng to? Ang laki ng liwanag ng cellphone mo. Siguradong mabubulag ka dyan. Gising na. Nagkamali ba ng tingin? Mas malaki pa kaysa sa master? Sino kaya ang mas malaki sa kanilang dalawa? Ang laki talaga ng bahay na ito. Ako na ang magdadrive. Ilagay mo ang regalo sa loob. Tandaan mo, huwag mawala. Huwag kang mag-alala. Kahit na ako ay isang prinsipe ng Kunlun, kumuha ng isang basag na bato
bilang regalo sa kaarawan. Hindi ba ito nakakatawa? Anak, naku. Handa na ba ang lahat para sa regalo? Huwag kang mag-alala, tatay. Si Zhao Xiao ay espesyal na pumunta mula sa Kunlun sa isang elder ng panlabas na sekta. Naglabas ng bilyon para bilhin itong Jade Lion. Sinasabing ito ay galing sa Kunlun at binasbasan ng isang dalubhasa. Tiyak na magugustuhan ito ni Elder Feng. Ha, maganda. Haha. Kapag nakuha natin ang order ng pamilya Feng, tiyak na susuportahan ka ng board. Ikaw talaga ang magiging presidente ng Ching Cheng Group. Ha ha ha. Salamat kay Pei Nanshu na yun. Kung hindi siya tumanggi, laksa kasal kay Zhao Xiao. Lak na offense si Zhao Xiao. Saan magkakaroon ng pagkakataon para sa akin? Hahaha. Presidente ng Ching Cheng Group, Pei Nanshu. Dumating. Pei Nanshu, ikaw, isang munting mababang karote. Gumagaya sa iba sa pagbati ng kaarawan? Pei Xiaojie, kung ano ang ginagawa ko, kailangan ko pang mag-ulat sa'yo? Pinapaalalahanan kita ng may mabuting loob. Ang Ching Cheng Group ay kasalukuyang pinipinsala ng iba't ibang puwersa. Malapit ka ng mabangkarote. Walang halaga ang stocks mo. Kung may pera ka, mas mabuti pang bumili ka ng magandang kabaong. Bakit mag-aaksaya dito? Hahaha. Sino ang umutot, ang baho at nakakasilaw pa? Sino ka? Bakit ka ganyan makipag-usap sa akin? Siya ang asawa ko, Jiang Shi. Ano? Tinanggihan mo si Zhao at kumuha ka ng ganito. Dat maliit na cute bilang asawa? Hahaha. Talagang hindi ka marunong pahalagahan ang biyaya. Natural na maliit na cute. Gusto mong maging tao, Teska. pero wala ang mga amo ngayon. Kanino ka kumakawag ng buntot? Hahaha. Bata, lalabanan mo si Zhao para sa babae? Ilang buhay sa tingin mo ang kaya mong mawala? Pei Xiaojie, galawin mo siya. Hindi kita patatawarin. Ano bang hindi ko kaya? Hindi lang siya. Kapag pinalayas ka sa grupo at wala ka ng lahat, ibibigay kita kay Zhao. Hayaan siyang Bibi, paglaruan ka hanggang mamatay. Walang preno ang dila. Dapat hampasin. Pei Nanshu, pinalo mo ang maliit na ito sa anak ko? Tatay, Walang disiplina sa anak. Dapat ka ring hampasin. lalaban ka sa tao? Ako, luhot. Uy, anak, Aray, tayo ka. hindi makatayo. Uy bata, anong mahika ang ginamit mo para hindi makagalaw ang anak ko? Bitawan mo siya agad. Hindi ba kayo magaling? Kayo na ang magalis. Naku! Pei Nanshu, kontrolin mo ang lalaki mo. Huwag kalimutan kung saan tayo. Ito ang bahay ng Feng. Kung galitin mo ang pamilya Feng, walang makikinabang. Jiang Shi, tigilan mo na ang kalokohan. Masama si Pei Xiaojie, pero hindi natin kayang maging kaaway ang Feng. Kahit maliit lang ako, kahit bumagsak ang langit, aakuin ko lahat para sa iyo. Tingnan ko kung sino ang nagdulot ng gulo sa piging ng Feng. Sinta, hintayin mo ako. Tarantado. Ngayon, 70 kaarawan ng tatay ko. Nagdaos ako ng piging para imbitahan ng lahat. Kayo ay nag-iingay dito. Ano ba ang tingin ninyo sa pamilya Feng? Oo, Feng Lao, Feng Zong. Hindi naman kami. Ang taong ito ang gumulo sa piging. Nagsimula siyang manakit ng tao. Hindi niya iginagalang ang pamilya Feng. Oo, Feng Lao. Sinaktan niya kaming dalawa. Grabe naman, sa aking Feng Anshun, maglakas loob na gumawa ng gulo sa piging ng kaarawan. Ang pamilya Feng ay hindi kayo patatawarin. Feng Lao, huwag kayong magkamali. Dumating kami para batiin kayo sa inyong kaarawan. Sila ang nagdulot ng gulo sa akin. Si Jiang Shi ay hindi na nakatiis at tinuruan sila ng leksyon. Hemp, Ginulo ang aking piging. Sinaktan ng tao ng walang dahilan. Ang galing niya, hindi ko kayang tanggapin. Talagang hindi mo kaya. Kung hindi dahil sa mukha ng asawa ko, wala kayong karapatang makita ako. Man lang, Buwisit. Hemp, Jiang Shi, tumahimik ka na. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo sinasabi mo? totoo ang sinasabi ko. Ikaw, Pei Nanshu, ito ang mabuting lalaki na natagpuan mo. Si Feng Lao ay itinuturing na pinuno ng negosyo sa Jinghai. Ang pamilya Feng ang nangungunang grupo sa pananalapi sa Jinghai. Sinabi mo na hindi na kaya ni Feng Lao. Sa tingin ko, hindi niya pinansin ang buong Jinghai. Sa kanyang mga mata. Ang bastos ng batang ito, hindi niya iginagalang ang pamilya Feng. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang lahat ng angkan sa Jinghai. Tama. ako, si Elder Feng, ay nagtagal sa Jinghai ng ilang dekada.
Hindi pa ako nakatagpo ng taong ganito ang pakikitungo sa akin. Na walang respeto. Bata, kinakatawan mo ba ang Ching Cheng Group sa pagdeklara ng digmaan sa akin? Elder Feng, huwag kang magalit. Talagang walang intensyon ang Ching Cheng Group na ganito. Jiangshi, humingi ka na ng tawad kay Elder Feng. Ako'y humihingi ng tawad. Humingi ako ng tawad? Hindi siya karapat-dapat. Papatayin mo ba ako? Si Elder Feng ay respetado at may mataas na moralidad. Ilang negosyo sa Jinghai ang umaasa sa pamilya Feng. Ang batang ito ay nagsalita ng insulto kay Elder Feng. Hindi ba't isang paghingi ng tawad ang sapat? Sa aking palagay, kahit putulin ang kanyang dalawang kamay at pagluhod kay Elder Feng upang humingi ng tawad, Tama, dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi siya parusahan ng mahigpit, hindi ba iisipin ng iba na ang mga marangal na angkan sa Jinghai ay mahina at pwedeng apihin? Kayong mga cute na ito? Gusto niyo akong paluhod? Walang galang! Sino sa Jinghai ang hindi nagbibigay sa akin ng respeto mula sa pamilya Feng? Lalabanan mo ang pamilya Feng? Elder Feng, si Jiangshi ay hindi pa nakakita ng malalaking okasyon. Nagkamali siya ng sinabi. Patawarin mo siya. Totoo naman na taos-puso kaming pumunta upang batiin ka sa iyong kaarawan. bati sa kaarawan? Hindi nabanggitin na ang batang ito ngayon ay nang insulto kay Elder Feng. Kahit wala siyang dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Ching Cheng Group, makakapagbigay ba siya ng disenteng regalo? Hindi ka lumalaki at hindi ka rin marunong tumingin? Sino nagsabing wala akong regalo sa kaarawan? Bata yung sinabi mong regalo sa kaarawan, hindi ba? Itong sira-sirang kahon. Hahaha, bakit ang kakarampot naman? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na regalo sa kaarawan. Ay, Feng Lao, narinig ko na gusto mo ang Feng Shui. Si Xiaoji ay gumastos ng 100,000,000 mula sa isang elder ng panlabas na sangay ng Kunlun Mountains. Nakuha ito mula sa isang elder, ang kristal na Jiyading Leon. Ilagay ito sa bahay. Hindi lang makapagpapayaman maprotektahan ang bahay, kundi maitaboy rin ang masasamang espiritu. Kunlun Mountains ito sa ating dakilang siya ay isa sa mga nangungunang Taoist na paaralan. Kahit ang mas mababang sangay ay hindi natin maabot. Oo nga. Narinig ko na ang mga anting-anting sa bahay mula sa Kunlun ay pinaka-epektibo. Si Xiaoji ay may malasakit. Hindi naman. Ang regalong ito, talagang gusto ko ito, hahaha. Tapos na ang bato ng bundok. Talagang hindi ito tatalo sa Jade Lion. Wala na ang order. Bata, nakita mo ba? Ito ang disenteng regalo. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na. Ay. Basura na ito? Ang kapal ng mukha mong ilagay sa mesa. Kalokohan! Lakas ng loob. Akala mo ba luwad lang ako? Jiangshi, anong ginagawa mo? Walang galang! Paulit-ulit mong hinahamon ng pamilya Feng. Akala mo ba wala kaming dignidad? Tama na! Mga tao! Punitin ninyo ang dalawa niyang binti. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto ng mga lumalaban sa pamilya Feng. Ito. Feng Lao, pakiusap ay magpakita ka ng awa. Kahit napabigla-bigla ang kilos niya, siya ay dala ko pa rin. Kailangan ko siyang maiuwi ng buo. Fei Nanshu, sa tingin ko siya ay inutos mo. Akala mo dahil ikaw ay CEO ng Ching Cheng Group ay kaya mong gawin ang kahit ano. Pwedeng balewalain ang iba? Ang pamilya Feng ay hindi naghahanap ng gulo, pero hindi rin kami natatakot. Ang mga has na hamunin ng pamilya Feng, Ching Cheng Group, ay magbabayad ng halaga. Feng Lao, ako ang mangangasiwa sa bagay na ito. Ang basag na Jade Lion, babayaran ko ng ayon sa halaga. Bayad? Ang dangal ng pamilya Feng. Ano ang gagamitin mo para bayaran? Basura lang naman iyon. Nasira na, wala na. Wala ba kayong nakikitang mundo? Hahaha. Bata, ito ay mula sa bundok Kunlun, isang sagradong bagay. Paano mo ito maihahambing sa ordinaryong basura mo? Bata, huwag mong sabihing hindi ka namin binigyan ng pagkakataon. Ngayong araw, kung makapaglabas ka ng mas magandang regalo, patatawarin kita sa iyong buhay. Kung hindi lang ikaw, kundi ang Ching Cheng Group ay hindi na kailangan pang umiral. Hindi pwede. Huwag kang pumayag. Baliw ka na. Paano naman ang bato ng bundok na maihahambing sa liyong na leon? Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Baka ang pamilya Feng ay magpapasalamat pa sa atin. Sige. Salamat sa iyo. Ibig sabihin, salamat sa paggulo mo sa kaarawan o salamat sa paghampas mo sa mukha ng pamilya Feng.
Kung hindi ka makapagbigay ng isang disenteng handog para sa kaarawan, hindi na kailangan ni Ginoong Feng na kumilos. Ako ang unang papatay sa kanya dito. Tama, lahat kami ay makakapagpatunay. Ang paglalaro sa pamilya Feng ay katumbas ng paglalaro sa buong angkan ng Jinghai. Hindi natin ito basta-basta papabayaan. Hindi basta-basta papabayaan. Jiangxi, nasiyahan ka na ba? Hindi lang ako nawalan ng order. Ngayon nasa bingit ka na ng kamatayan. Bakit ba noong una ay pinili ko na pakasalan ka? Asawa, sabi ko, walang problema. Siguradong walang problema. Ikaw? Ano ba ang inaantala mo? Hindi ba may dala kang handog? Ilabas mo na. Natatakot ka bang buksan? Kung hindi mo pa ilalabas, ang kasalanang paglalaro kay Ginoong Feng ay makumpirma na. Pei Nanshu, kayong dalawa ay mamamatay ng sabay. Dahil hindi kayo naniniwala, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kayamanan. Ah, wala na. Sa pagkakataong ito, pinatay ako ni Jiangxi. Tingnan mo, sabi ko sa'yo siguradong masisilaw ang mata nila. Ang bato ko ba ay talagang kayamanan? Kayamanan? Hahaha! Pei Nanshu, orasan ang regalo mo sa kaarawan. Ano ba talaga ang intensyon mo? Anong orasan? Walang anuman. Salamat. Gusto kanyang patayin, magbigay ng orasan, sa kaarawan, ang lakas ng loob mo. Walang karanasan sa mundo. Ang orasan na ito ay ang Huihuang Dari Zhong. Maaari nitong protektahan ang bahay at maiwasan ang sakuna at pagpalain ng mga anak at apo. Tama na, Jiangxi. Pwede ka bang tumigil sa paggawa ng kalokohan? Tinutulungan kita. Tulong? Sa tingin ko, sinasaktan mo ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa regalo sa kaarawan. Bakit kailangan mo pa maging matigas ang ulo? Sinasadya mo talagang patayin ako. Tumigil kayong lahat. Pai Nanshu, Ching Cheng Group. Mabuti. Ayos orasan ng regalo sa kaarawan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako ganito napahiya. Pei Nanshu, pinahiya mo ang aking ama. Ang pamilya Feng ay hindi matatahimik. Ipinapahayag ko, lahat ng negosyo ng pamilya Feng ay hindi na makikipagtulungan sa Ching Cheng Group at simula ngayon, ang pamilya Feng ay ganap na ibabanso ng Ching Cheng Group. Sa buong Jinghai, sino man ang makikipagtulungan sa Ching Cheng Group ay kalaban ng pamilya Feng. Ang pamilya Wang ng Jinghai ay nagpapahayag din. Mula ngayon, pinuputol ang ugnayan sa Ching Cheng Group. Puputulan ang kooperasyon. Lahat ng kooperasyon. Ang pamilya Li ng Jinghai rin. Mula ngayon, hindi kailanman makikipag-ugnayan sa Ching Cheng Group. Magkakaroon ng negosyo. Ang pamilya Song ng Jinghai ay sumasang-ayon. Pei Nanshu, tingnan mo ang iyong ginawa. Ginawa mong ang Ching Cheng Group ay naging target ng lahat. Ngayon kailangan mong ipahayag sa publiko na magbitiw bilang presidente upang mapawi ang galit ng lahat upang mailigtas ang Ching Cheng Group. Kung hindi lang sa Jinghai. Kahit ang pamilya Pei namin ay hindi ka kayang tanggapin. Hindi ko inaasahan na sa malaking Jinghai, walang kahit isang nakakaalam ng halaga. Inilagay ko ang napakahalagang kayamanan na ito sa harap ninyo at hindi ninyo ito nakilala. Nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Itinuturing mong kayamanan ang sirang orasan. Sa tingin ko, nabaliw ka na. Walang hiya. Paulit-ulit mong pinapahiya ang pamilya Feng namin. Mga tao, pilipitin ninyo ang kanyang mga braso at binti. Itapon sa kalye. Mamalimos. Habang buhay. Matanda, pinapayuhan kita na maging maingat. Ang Great Sun Clock na ito ay isang mahalagang kayamanan. Isang tugtog ay pumipigil sa sakuna. 2 tugtog ay nagdadala ng kayamanan. 3 tugtog ay nagbibigay ng biyaya sa 3 henerasyon. Kung hindi dahil sa aking asawa, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Walang hiya ka. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Hindi pa ba kayo kikilos? Matanda, ang inyong pamilya Feng ay malapit ng magkaroon ng malaking sakuna. Kung gagalawin ka, malaking kapahamakan. Sa katayuan ng pamilyang Feng ngayon, hindi lang pagpatay sa iyo, kahit na ang lipulin ang buong Chengqing Group ay walang anumang halaga. Baliw ba ang lalaking ito? Akala niya ba dahil sa Chengqing Group ay kaya niyang labanan ng pamilyang Feng? Talagang walang hiya. Wala siyang takot mamatay. Jiangxi, nakikiusap ako sa'yo. Pwede ba tigilan mo na ang pagsasalita ng walang katotohanan? Kanina, tumunog ang kampana ng isang beses. Ang inyong pamilyang Feng ay tiyak na magkakaroon ng malaking kapahamakan. Sa ngayon, may paraan pa upang malutas ito. Ngunit mayroon akong karmang batas sa langit kung ang inyong pamilyang Feng ay maglakas loob na galawin ako. Sa minima, pagkawasak ng pamilya, sa pinakamalala, pagkalipol ng angkan. Naglakas loob kang magbanta sa pamilyang Feng? Ang sinasabi ko ay totoo. Gago,
Una, nagdulot ng gulo. Pagkatapos, nagbigay ng kampana at sinumpa at binantaan ang aming pamilyang Feng. Akala nyo ba na ang pamilyang Feng ay hindi maglalakas loob na patayin ka? Presidente Feng, kung hindi mahigpit na parusahan ang mag-asawang ito, marahil sa hinaharap, lahat ay gustong apakan ang pamilyang Feng. Ito, Simula ngayon, kung hindi bubunutin ang Chengqing Group hanggang sa ugat, hindi ako magiging tao kung hindi ko ito gagawin. Presidente Feng, dadalhin ko na siya ngayon. Kanina ayaw umalis, ngayon, hindi na kailangang umalis. Ngayon, babaliin ko ang lahat ng buto niya. Tingnan natin kung paano magkakaroon ng malaking kapahamakan ang aking pamilyang Feng. Tapos na. Sandali lang. Ginoo, masama po. Na-aksidente ang panganay na dalaga. Ano? Matandang lalaki. Sabi ko, kapag tumunog ang kampanang ito, ang pamilya Feng ay magkakaroon ng malaking sakuna. Totoo ba ang sinasabi niya? Kaya ba talaga ng kampana niyang hulaan ang swerte? Jiangxi, Ang engrandeng kampana ng araw na ito ay isang mahalagang kayamanan ng langit at lupa. Kung ang pamilya Feng ay magkakaroon nito, tiyak na mapoprotektahan ang tahanan at maiiwasan ang kapahamakan at magiging swerte. kalokohan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Manloloko siya. Anong ibig sabihin? Feng, ang batang ito ay napakalakas ng loob. Sa tingin ko, ang aksidente ni Miss Feng siya ang nagplano nito. Sinasabi mo bang ang aksidente ng apo ko siya ang gumawa? Tama. Ang layunin ay simple lang. Gusto niyang maniwala ang lahat na totoo ang lumang kampana sa kanyang kamay. Upang makuha ang tiwala ng pamilya Feng para makuha ni Pei Nanshu ang order ng pamilya Feng. Mga Ginoo, sa isang lumang kampanang ito, kaya bang hulaan ang swerte? Naniniwala ba kayo? Ginawa niya ito para sa order ng pamilya Feng para bitagin si Miss Feng. Lintik, naglakas loob kang bitagin ang pamilya Feng ko? Nagdulot ng aksidente sa apo ko. Mga tao, patayin siya. Amo, huwag kang gumalaw. Yung mga ganyang tao dapat mamatay. Anong ginagawa mo? Baka ikaw ay kasabwat. Umalis ka. Amo, walang nangyari sa Binibini. Anong sinabi mo? Ang sasakyan ng Binibini ay binangga ng truck. Nasira ang kotse. Ang Binibini ay hindi lamang walang pinsala, kahit kaunting sugat wala. Ayon sa Binibini, may isang kampana na bumagsak mula sa langit at pinrotektahan siya. Ito. Paano naman ito mangyayari? Oo, nadurog na ang sasakyan. Walang masamang nangyari sa tao. Ano? Gusto niyo bang may mangyaring masama kay Miss Feng? Ito ba ang kampanang ito? Nagligtas sa apo ko. Sinabi ko na sa iyo dati. Ang kampanang ito ay ang dakilang kampana ng araw. Hindi lang ito nagtataboy ng masama at nagbibigay ng kaligtasan sa bahay. Mas mapoprotektahan pa nito ang mga inapo. Maraming salamat sa inyong pagliligtas, Mr. Jiang. Miss Pei, ako ay nagkamali kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo at idineklara ko lahat ng mga order ng pamilya Feng. Ibibigay sa Chengqing Group ang puhunan mula 20 bilyon. Tataas sa 100 bilyon. 100 bilyon. Maraming salamat, Old Feng. Old Feng, hindi ba ito nararapat? Ano? Ako? Feng Anshun? Ano man ang gagawin ko? Kailangan ko ba ng iyong pakialam? Hindi. Miss Pei, Mr. Jiang, mula ngayon, kayo dalawa ang mga panauhing pandangal ng pamilya Feng. Sige. Ang bilis ng pagbabago ng mukha ng matandang ito. Sa kanyang edad, hindi dapat ganito ang ugali. Gusto ko ang iyong mapaghimagsik na itsura. Tigilan mo na ang pagbibiro. Siya. Nabigo ang plano ni Zhao Xiao. Nakuha pa rin ni Pei Nanshu ang order. Walang problema. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong pumirma. Kunin si Red Dragon. Tutulungan kanya. Pei Nanshu. Hindi ka makakatakas sa aking palad. Nakaayos na ang kontrata, Presidente Pei. Pagkatapos ng signing bukas, makukuha ng grupo ang 100 billion na investment mula sa pamilya Feng. Salamat sa iyo, Manugang. Walang anuman. Jiangxi, ang binibining Feng ay nakaligtas sa aksidente sa kotse. Dahil talaga sa relo mo? Siyempre, hindi lang aksidente sa kotse. Kahit siya ay mahulog mula sa isang gusaling 100 metro ang taas, ayos lang din. Nagmamayabang ka. Bakit kita lolokohin? Siyempre, para makapasok sa pamilya Pei at maging isang gigolo na umaasa sa babae. Red Dragon Pei Xiaoji, anong ginagawa ninyo dito? Pirmahan ang kasunduan sa paglilipat na ito. Ibigay ang order ng pamilya Feng. Ang order ng pamilya Feng ay susi sa pagligtas ng grupo.
Hindi ko ito maaaring ibigay. Presidente Pei, ako, Red Dragon, bilang pinuno ng ilalim ng Jinghai. Dahil nandito na ako, hindi ako aalis ng walang dala. Pinapayuhan kita na maging matalino. Kung hindi, ngayon, ikaw ang pinakamagandang babae sa Jinghai. Baka mamatay ka na. Tinatakot mo ako? Ha ha ha. Oo, tinatakot kita. Ang loob at labas ng bilya na ito ay pinalibutan na ng aking Red Dragon Society ng 500 elite na miyembro. Pumirma o mamatay ka. Pei Xiaoji, nakikipagsabuatan ka sa Red Dragon Society. Pinipilit mo si President Pei. Hindi ka ba natatakot sa batas? Halika, halika. Pei Xiaoji, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa Jinghai, ako ang batas dito. Buwisit ka. Ikaw, babae. Ikaw, sekretarya. Naglakas loob ka pang sumigaw sa akin? Kung gusto mo, ikaw muna ang tatamaan ko. Subukan mo. President Pei, maging maganda ang usapan, di ba? Payo ko, isipin mong mabuti. Kung ako ang kumilos, mas malala pa ang kalalabasan ninyo. Red Dragon, si Pei Xiaoji ay gumastos ng magkano para kunin ka? Bibigyan kita ng doble. Doble, pagkatapos mong pumirma, mas marami pa ang makukuha ko bilang Red Dragon. Pei Xiaoji, tumigil ka na ngayon. Bibigyan kita ng 10% ng shares ng grupo. Mahalaga ang order ng pamilya Feng. Kailangan ko itong sundan ng personal. 10%? Para kang nagbibigay sa pulubi. Ang gusto ko ay buong Ching Cheng Group. Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka pumirma, sa mukha niya, bubuksan ko ang isang bulaklak. Oy, bibigyan din kita ng 5 segundo. Umalis ka dito. Kung hindi, ilalagay ko ang ulo mo sa puwet niya. Masakit iyon. Huwag kang magsalita. Ikaw, ang cute-cute mo. Nakalimutan ko na kung hindi lang dahil sa kalokohan mo ngayon. Matagal ko nang nakuha ang order ng pamilya Feng. Bakit kailangan pang dumaan sa ganito? Jiangxi, manahimik ka. Hindi mo talaga alam kung ano ang Red Dragon Society. Wala akong pakialam kung Red Dragon o Green Dragon. Para sa akin, mga langgam lang sila. Ha ha ha, sa buong Jinghai, sino ang magsasabing ang Red Dragon Society ay mga langgam? Kayo dalawa, lumapit kayo. Puntahan ninyo at baliin ang mga buto niya para malaman niya na ang pagiging mayabang ay may kapalit. Ay. Wala namang saya yan. Dapat gawin mo kung ano ang sinabi niya. Isaksak ang ulo niya sa puwet niya. Hindi na ako makapaghintay. Makita ang eksenang yan. Pei Xiaoji, kung galawin mo siya, hindi kita tatantanan. Wala ka nang magagawa para sa sarili mo. Nagpapabayani ka pa ba? Pagkatapos ko sa kanya, susunod ka naman. Jiangxi, takbo. Binata, gusto sana kitang patayin sa isang saksak, ngunit nilabanan mo ang Red Dragon Society. Kaya tanteren kita ng paulit-ulit. Mamatay ka na. Tigil! Nanggugulang ka, ha? Ako naman, ito ay tunay na pamamaraan ng Tianxi. Ang yabang mo naman dahil marunong ka lang ng konting trick. Sabi ko sa'yo, bitawan mo na ang kaibigan ko. Kung hindi, yung mga nasa labas, 500 tropa, bawat isa, isang laway, malulunod ka. Kahit maraming langgam, mga langgam pa rin. Hindi sapat para sa isang daliri ko. Naghahanap ka ng gulo? Kuya, sandali. Bakit? Natakot ka? Huli na. Kahit magluhod ka at humingi ng tawad ngayon. Ako naman, bubunutin ko ang ulo mo at sisipain na parang bola. Kuya, sa gabi, dito pa ako titira. Kung maglalaban tayo, magiging magulo at mahirap linisin. Kung gusto mo, sa labas na lang tayo. Oy, lalaki ka talaga. Ako na mismo ang maghahatid sa'yo. Jiangxi, gusto mo bang mamatay? Nag-aalala ka? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang saktan. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Pei Xiaoji, ibibigay ko na ang order sa'yo. Pahintuin mo na si Chilong. Ngayon ka lang sumuko? Huli na. Si Chilong mismo ang kumilos. Kung hindi mamatay itong lalaki, luluhod ako at didilaan ang sahig para sa'yo. Makinig ka. Pag-isipan mong mabuti kung paano ka mabubuhay na mag-isa.
Pinapayuhan kita na isipin mong mabuti kung paano ka makakalabas sa pintong ito. Ito. Okay ka lang? May nasaktan ba? Hindi naman ako kumilos. Paano ako masasaktan? Paano nangyari to? Hoy, Pei Xiao. Chilong, ang kamay mo. Siya, hindi ko alam kung anong mahika ang ginamit niya. Sunod-sunod ang mga tao ko, para silang sinapian. Nagsuntukan sa sarili. Pati ako, itong braso ko. Ako mismo ang pumutok nito. Imposible. Sino ka ba talaga? Anong mahika ang ginamit mo? Malalaman mo ring agad. Pei Xiaoje, umalis ka na. Ang order ng pamilya Feng, hindi ko ibibigay sa'yo. Ching-Cheng Group hindi rin mapupunta sa'yo. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin kung pahupain ko si Jiangxi sa'yo. Ikaw. Sige, teka lang. Ngayon, okay ka, pero hindi ibig sabihin na bukas sa signing. Matutuloy ang kontrata. Ako. Umalis na tayo. Bakit hindi mo ako hinayaan na tapusin sila? Tigilan mo ang pag-arte. Yung gamot mo, epektibo lang yan sa labas, di ba? Kung hindi, paano mo na isama si Chilong sa labas ng sadya? Narito ang 5 milyon. Kunin mo na ang pera at umalis. Anong gamot? Ito. Hindi basta-basta ang Chilong Hui. Yang mga trick mong pangkalye, malalaman din nila agad. Kung hindi ka pa aalis, kapag nalaman nila, huli na. Ano ang gagawin mo? Kung gusto mong ibigay ko ang Ching-Cheng Group kung hindi ako mamamatay. Lolo, sinong nagsabi na ang nagbigay ng orasan ay ang nagligtas sa akin? Jiangxi ang pangalan niya. Isang napaka-interesanteng binata at gwapo rin siya. Mayordomo, 1 oras. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiangxi. Opo. Lolo, bukas sa signing, ako na lang ang pumunta para sa'yo. Gusto ko siyang makita itong mahiwagang tagapagligtas. Siya. Bakit hindi ka pa umaalis? Sa totoo lang, pinalayas ako ng master ko. Wala na akong mapuntahan. Umiinom ka mag-isa dito. Hindi nito malulutas ang problema. Ano pa ba ang magagawa ko? Ang pamilya Zhao at si Pei Xiaoje ay hindi susuko. Bakit? Bakit kahit magkakapamilya tayo, lagi pa rin nila akong pinag-iinitan? Dahil maagang namatay ang mga magulang ko. Dahil babae lang ako, kaya dapat lang akong apihin? Gusto ko lang protektahan ang kumpanyang iniwan ng mga magulang ko. Gusto kong protektahan ang pamilya Pei. Pero pagod na ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Bakit ang bait mo sa akin? Tinulungan mo akong makuha ang order. Tinulungan mo akong talunin ang Red Dragon. Pero hindi ka humingi ng anuman. Dahil ikaw ang asawa ko, ang maging mabuti sa'yo ay natural lang. Wala ka talagang hinihingi? Dito mismo sa rooftop? Hindi ba masyadong exciting? Kayong mga lalaki, hindi ba gusto nyo ng excitement? President Pei? Anong nangyari? President Pei, may masamang balita. Bukas sa signing ceremony, ang kinatawan ng pamilya Feng, si Feng Baobao, nawawala. Ano? Paano siya nawala? Ano ang sinabi ng mga Feng? Pagkaalis ni Feng Baobao sa pamilya Feng, nawala na siya. Hindi rin alam ng pamilya Feng kung saan siya nagpunta. Kung hindi siya dumalo sa signing event bukas, lahat ng paghahanda natin dati ay masasayang lang. Ano ang gagawin natin, Ma'am Pei? Hindi ko akalain sa huli. Sa bandang huli, lahat ay walang saysay. Kino, aliwin niyo naman ang binibini. Ang kailangan niya ngayon ay hindi aliw, kundi solusyon sa problema. Ito ay ipaubayan niyo sa akin. Pero Ginoo, ngayon, hindi natin alam kung nasaan si Miss Feng. Paano natin ito malulutas? Mas mabuti kung ang Bureau of Law Enforcement ang kumilos. Kung sila ang kikilos, kahit na ang damo sa kanyang libingan ay hindi 3 metro ang taas, ang signing event ay tiyak na mabibigo.
Ginoo, marunong kayong mag-magic? Anong magic? Ito ay mahika. Ito ay ang paper crane tracking ng Chimen Dunjia. Huwag kang mag-alala, Feng Baobao. Tiyak kong ibabalik ko siya para makapaghanda siya sa signing event. Babalik ako agad. Ginoo, huwag. Jiangxi, bakit hindi na lang tayo umalis? Nasaan si Jiangxi? Si Ginoo ay lumabas para maghanap, tapos tumalon mula rito. Nagbibiro ka ba? Ikaw ang lasing, o ako? Tumalon mula sa ganito kataas? Di ba? Mamamatay? Hindi siya mamamatay. Si Ginoo, Hindi mamamatay? Bakit? Gawa ba siya sa bakal? hindi po Ginoo. Lumipad siya palayo. Ha? Naku, isa na naman ang nabaliw. Nakuha ko na ang tao. Mabuti. Ang natitira pang 30 milyon, ibigay mo bukas. Hindi 30 million. Anong ibig sabihin? Ang kapangyarihan ng pamilya Feng sa Daxia, alam mo na mas mabuti kaysa sa akin. Ako, Bloodwolf, ang infantry regiment ay tumawid sa hangganan sa panganib. Kung hindi mamatay ang babaeng ito, tayo ay babantayan ng buong Daxia. Magkano ang gusto mong dagdagan? 100 million. Sige, ibibigay ko ang pera. Pero dapat buhay siya. Masaya ang pakikipagtulungan. Ang pinakamamahal na anak ng pamilya Feng sa Jinghai, talagang totoo ang reputasyon. Mas maganda siya kaysa sa lahat ng babaeng naranasan ko, lahat. Sinabi lang na buhay, hindi sinabi na hindi pwedeng galawin. Mga kapatid, may kasiyahan tayo ngayong gabi. Ha ha ha. Ha ha, kilos, kilos, mas lumalaban ka, mas nasasabik ako. Kilos. Aha. Mahal, huwag kang mag-alala. Mamaya pupunuin kita ng sobrang sarap. Ha ha ha. Sino ka? Ha ha ha. Kayong mga tao, naantala ang honeymoon ko. Alam niyo ba ang kapalaran? Sino ka ba, bata? Ang pangalan mo ay Feng Baobao. Eh kung ganon, ikaw ang sinasabi kong asawa. Oo. Sab niya ako ang asawa niya. Ang tapang mong hindi ako pagbigyan. Ang Blood Wolf Mercenary Group na respetuhin. Ikaw ang una. Maingay. Sino ka ba talaga, bata? Hindi mo karapat-dapat malaman. Ang humarang sa akin ay mamamatay. Sinuyod na ng amo. Siya lang. Bata, huwag mong akalain na marunong kang mag-trick ay matatakot ako. Blood Wolf Mercenary Group. Ngayong nandito na kayo, huwag kayong umasang makakalabas ng buhay. Patayin! Patayin ninyo siya! Patayin! Sabay-sabay kayo! Ang sariling gawa ay hindi mapapatawad. Patayin ang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, andito ako. Walang silbi ang bagay na ito. Huwag kang magyabang. Hindi epektibo ang baril, kaya ba ng machine gun o missile? Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Tandaan mong sabihin sa pamilya ko na ipaghiganti ako. Kung hindi ka aalis, pareho tayong mamamatay. Wala kang alalahanin, walang mamamatay sa atin. Bata, inaamin ko, may kakayahan ka. Lalaban ka mag-isa sa aking Blood Wolf Mercenaries? Sobra ka yata sa tiwala? Sige, barilin niyo siya na parang salaan. Paano nangyari ito? Siya ay isang halimaw. Kung gusto mong malaman, tanungin mo si Yama, putang ina ng halimaw. Ang kanyon ko ay pambugbog sa mga halimaw. Tapos na, uwian na. Asawa? Ikaw ba ang ipinadala ng lolo ko para iligtas ako? Hoy, huwag kang bastos. Ako ay may asawa na. Ang asawa ko ay si Pei Nanshu.
Siyempre, ang iyong business partner. Sumama ka na sa akin. Huwag mong istorbohin ang pirmahan ng kontrata ninyo ng asawa ko. Ang lalaking nagustuhan ko, si Feng Baobao, hindi makakatakas sa aking mga kamay. Nandito na ang mga mamamahayag, Presidente Pei. Magsisimula na ang pagpirma. Si Jiangxi? May balita ba? Kung gusto mo, tatawagan ko siya para makita. Huwag na tumawag. Hindi siya makakarating. Ikaw ang gumawa? Masisira mo ang Chingcheng Group. Alam mo ba? Paalala lang sa'yo. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Ang Chingcheng na ito. Hindi lang ikaw ang may-ari ng Chingcheng. Kung hindi makuha ang kontrata, wala na ang Chingcheng Group. Anong makukuha mo? Kapag nabigo ang pagpirma, pagkatapos mong umalis bilang presidente, kakatawanin ko ang Chingcheng at pipirma kasama si Feng Baobao. Sa oras na iyon, ako ang magiging malaking bayani ng Chingcheng. Paalam. Mga kaibigan, may bigla ang balita ngayon na nais kong ipahayag sa inyong lahat. May gustong sakupin ang Chingcheng Group para sa pansariling interes. Sinadya nilang magkalat ng peking balita. Ngayon ay hindi talaga ang pagpirma. Ng Feng Group. Peke pala ang ganitong bagay. Sobra na ito. Sino iyon? Wala nang batas. Siya iyon, ang kasalukuyang presidente ng Chingcheng Group, Pei Nanshu. Presidente Pei, kailangan mong magpaliwanag. Niloloko ang media at ang publiko. Ito ba ang ugali ng Chingcheng? Walang kwentang kumpanya. Hindi ba kayo natatakot na boycottin? Oh, dakilang Presidente Pei. Siena, Ako. Siya, si President Pei. ngayong nasa ganitong sitwasyon na tayo, may gusto ka pa bang itago? Naglakas loob siyang dayin ng publiko. Hindi ito mapapatawad kahit kanino. Bigay. Pei Nanshu, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang market value ng Chingcheng ay biglang nawala ng daan-daang bilyon. Nagreklamo ang mga shareholder, kinansela ang mga partnership. Kung magpapatuloy ito, tuluyan nang mawawala ang Chingcheng. Lolo, kung hindi maayos na mahahawakan ang bagay na ito, magbibitiw ako sa aking posisyon. Anong silbi ng pagbibitiw ngayon? Ang Chingcheng ay puno na ng sugat. Kung hindi mo ito mahawakan, umalis ka sa pamilya Pei. Pei Nanshu, ito ang resulta ng paglaban sa akin. Pagkatapos mong magbitiw, lalaruin kitang patay. President Pei, baka dapat tawagan na lang ang manugang? Umaasa ka pa rin sa taong iyon? Hindi lang siya makakahanap, kahit na mahanap niya, doon siya mamamatay. May isang buong Blood Wolf mercenary group na naghihintay sa kanya. Gusto mo ba talagang gawin itong napakasama? Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo ito pinahalagahan. Ngayon, huli na para magsisi. Mag-announce ka na. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Ma, pasensya na. Binigo ko ang inyong mga inaasahan. Jiangxi, ako ang may sala sa'yo. Mga ginoo at mga binibini. Ipinapahayag ko na. Ipinapahayag ko na. Ang signing ceremony ng Chingcheng Group ay opisyal nang magsisimula. Dumating na si Miss Feng. Galing ito sa Feng Group. Si Miss Feng. Paano nangyari ito? Bakit naririto si Feng Baobao? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Feng Baobao. Guwapo, di ba? Paano mo nagawa iyon? Ang paghahanap at pagligtas ng tao ay simple lang. Pasensya na, may nangyari lang kanina. Buti na lang, may tumulong na sa akin. Pasensya na kung naghintay kayo. Miss Feng, balita ko, ang kooperasyon ng Chingcheng at Feng ay peke. Ang Feng Group ay hindi lamang makikipagtulungan sa Chingcheng, kundi magkakaroon ng malalim na partnership. Ipinapahayag ko, ang partnership ng Feng Group at Chingcheng ay magiging 10 taon mula sa 5 taon. At ang dagdag na puhunan mula sa 100 bilyon ay tataas sa 500 bilyon. Ano? 10 taon? 500 bilyon? Salamat, Pangulong Feng, sa iyong tiwala sa Chingcheng. Pero may isa akong kondisyon. Pangulong Feng, sabihin ninyo, anuman ang kahilingan, ako, Pei Nanshu, ay tutupad. Oh, talaga? Gusto ko na ibigay mo sa akin si Jiangxi. Ano? Gusto kong ibigay mo sa akin si Jiangxi. Hindi!
Talaga ba? Kita mo ang setup na ito. Ang dalawang magandang babae ng Jinghai ay nag-aagawan sa atensyon. Isa na namang malaking balita ito. Pasensya na, Miss Feng. Jiangxi ay asawa ko. E di parang hindi ko sinabi. Pero bago pa man tuluyang maipatupad ang kooperasyon, gusto kong si Jiangxi ang maging personal kong bodyguard. Kung hindi, lahat ng kooperasyon ay wala ng usapan. Ikaw. Walang problema, Boss Feng. Manugang, di ba? Isang bodyguard. Sige na. Boss Pei, maganda ang partnership natin. Masaya ang partnership. Sa mga media, ang signing event ngayong araw ay opisyal nang natapos. Bakit hindi ka pa umalis? Jiangxi, ang nangyari kagabi, hindi ko ito makalimutan sa buong buhay ko. Sana ikaw rin. Ang nangyari kagabi. Ikaw at siya ay may nangyari kagabi? Wala kaming nangyari kagabi. Ganoon ba ako? Kagabi, pagbalik namin sa hotel, nag-iisang lalaki at babae. Sabi ko walang nangyari. Maniniwala ba kayo? Oy, huwag ka namang mag-imbento. Kagabi, basang-basa ka. Hindi na ako pumasok sa loob. Naghintay na lang ako sa labas habang nagpapalit ka. Isang lalaki at babae na nag-iisa, basang-basa pa. Sa bahay na nating ayusin yan. Ito. Pei Nanshu. Sa pagkakataong ito, sinuwerte ka. Pero hindi ka laging susuwertehin. Hanggat hindi mo ibibigay ang Ching Cheng Group at ang pangunahing teknolohiya, hindi ko kayo titigilan hanggang sa hindi na kayo mapalagay. Tumigil ka. Sa harap ng maraming tao, gusto mo pa akong pigilan? Noong nakaraan, pinakawalan kita dahil sa asawa ko. Ngayon, gusto mo pang tumakas? Hindi ganoon kadali. Huwag kang gumawa ng kung ano. Kung ginalaw mo ako, Zhao Xiao, hindi ka niya patatawarin. Wala akong pakialam kung sino si Zhao Xiao o Ma Xiao. Ang sumalungat sa akin, iisa lang ang kahihinatnan. Paano ko hindi alam, sa Jinghai, may taong kasing lakas mo? Zhao Xiao, Zhao Linan, ano ang gagawin mo? Bago manakit ng aso, tingnan mo muna ang may-ari. Manakit ng aso ko? Nagtanong ka ba sa akin? At yung may-ari? Nakakadiri. Ako, kapag nanakit ng aso, hindi ko tinitingnan ng may-ari, Zhao Shi. 1 minuto, tapusin mo siya. Jiu, Ju, Yi, Pai. Ito pala ay masamang sining ng Fusang. Sinaunang mandirigma, may kakayahan ka pala. Kaya pala may tapang kang makipag-agawan sa akin ng babae. Pei Nanshu, halika. Lumabas ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumasok ka sa loob. Bitawan mo ang pakikipagtulungan sa pamilya Feng. Maaari ko kayong patawarin. Ang pamilya Zhao nyo ay napakaastig. Ang pamilya Feng ay gustong makipagtulungan kung kanino. Sino ka para humadlang? Hindi ako karapat-dapat. Paano naman ang militar? Ano ang ibig sabihin yan? May utos ang militar. Ipinagbabawal ang pamilya Feng na makipagtulungan sa Ching Cheng Group. Kung susuwayin ang utos, tatanggalin sa Daxia. Bawal ng militar. Sino ka? Ito si ang tagapangasiwa ng militar Wu Tao Wulao. Ang pamilya Feng at ang Ching Cheng Group ay malayang magtulungan, kahit ang militar ay walang karapatang pumigil. Ang Ching Cheng Group, ang pangunahing produkto ngayon, ay may kinalaman sa medikal na larangan ng militar. Napakahalaga nito. Bago matapos ang pagsusuri ng militar, anumang grupo ay hindi pwedeng makipag-ugnayan ng sarili ang susuway. Papatayin. Walang patawad. Ikaw? Pei Nanshu, naintindihan mo ba? Kung naintindihan mo, pasok ka na agad. Hindi ako naniniwala na ang militar ay personal na kasangkapan ng pamilya Zhao. Basta maaprubahan ng Ching Cheng Group ko, ay makikipagtulungan pa rin sa pamilya Feng. Ikaw pa, makakakuha ng approval. Ang pamilya Zhao ay matagal nang kontrolado ang militar lahat ng koneksyon. Akala mo makakakuha ka ng approval? Ngayon, maliban kung ibigay mo ang core technology ng Ching Cheng Group, wala kang pagpipilian, at ikaw din, Feng Baobao. Ngayong nandito ako, wala kang madadala. Bastos akala mo kung marunong ka ng sinaunang martial arts, ay pwede ka nang magyabang sa harap ko. Hindi lang magyayabang. Sisirain din kita. Jiangxi, huwag kang padalos-dalos. Siya ang prinsipe ng Zhenbei Wang. Ang Zhenbei Wang ay namumuno sa isang rehiyon napakalakas ng kapangyarihan, hindi natin kayang kalabanin. Bibigyan ko kayo ng 1 araw para mag-isip.
Tandaan ang sinabi ko lakad. President Pei, totoo ba ang sinabi ni Zhao Linan? Hindi ko alam, bukas may balita na siguro. Kung tititig ka pa, lalabas na ang mga mata mo. Huwag kang tumitig. Sabihin mo, ikaw at si Feng Baobao, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Para sa kanya, pinakialaman mo ang pamilya Zhao at ang militar. Wala akong bahid. Wala akong kinalaman sa kanya. At saka, para ba sa kanya iyon? Para sa iyo iyon. Tingin ko, may relasyon kayo. Wala kaming relasyon niya. Sumusumpa ako. Kahit na hubad siya ngayon humara sa akin, hindi ko siya titingnan. Kuya Jiangxi, Anong ginagawa mo rito? natatakot ako na maghiganti si Zhao Linan. Gusto kong matulog sa tabi mo para safe. Jiangxi, sabi mo wala kayong relasyon? Ako, inosente. Ang paliwanag ay pagtatakip. Ang pagtatakip ay may konsensya. Ang may konsensya ay may ginawang mali. Wala. Ako, ito. Lumabas ka! Ito ang bahay ko. Huwag mong kalimutan, may kontrata tayo habang nasa Jinghai ako. Si Kuya Jiangxi ay dapat magbigay ng malapit na proteksyon. Hindi ko siya pinapunta sa bahay ko, kaya ako mismo ang pumunta. Swerte ninyo. Ikaw, Medyo okay lang naman. Hindi kasing ganda ng bahay namin. Kuya Jiangxi, bakit hindi ka na lang tumira sa bahay namin? kung gusto mo, tumira ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Ang kuripot mo naman. Ewan ko ba kung bakit si Kuya Jiangxi ay nagkagusto sa'yo. Ikaw, Aba, mga misis ko? Magkasama tayo sa iisang bubong. Konting tahimik naman. Kuya Jiangxi, susunod ako sa'yo. Hindi ako nakikipag-away sa babaeng maliit ang dibdib. Maliit ba? Oo nga, saan ako matutulog ngayon? Dapat malapit sa'yo, kung hindi, matatakot ako. Mas maganda kung iisang kuwarto. Ngayon, ako ang tagapag-ingat ng sala. Sa sala ako matutulog. Sige, sasamahan kita sa sala. Ano? hindi pwede. Hindi ka pwedeng matulog sa sala. May kuwarto sa itaas. Bakit hindi pwede? Akala mo hindi ko alam? Nagpakasal ka kay Kuya Jiangxi para lang magkaroon ng panangga. Kung hindi mo naman talaga siya gusto, ibigay mo na lang sa akin. Sinong nagsabing hindi ko gusto? Basta, hindi ka pwedeng matulog sa sala. Iyon ang patakaran sa bahay na ito. Kung ayaw mo, umalis ka. At magpapahinga na ako. O matulog ka sa itaas, o umuwi ka na sa inyo. Ang kuripot, bawal na nga mag-usap. Kuya Jiangxi, mauna na ako sa itaas. Kung hindi ka makatulog mamaya, pumunta ka lang sa itaas para makipagkwentuhan. Ang babaeng ito, mas mahirap pa sa langit na parusa. Kuya Jiangxi, paano ka ba nag-training? Ay, ang kamay na ito. Ganito. Ito ang bahay ko. Kung maglalandian kayo, sa ibang lugar kayo. Sige, aalis na kami. Ang kuripot. Kuya Jiangxi, tara sa bahay namin. Malaki at maluwag ang sofa namin. Tara. President Pei, may masama pong balita. Kakakuha lang ng balita, ang approval ng grupo at pamilya Feng, tinanggihan ng militar. Hindi ko inakala. Totoo pala ang sinabi ni Zhao Linan. Kung hindi makuha ang approval, ano ang mangyayari? Kung hindi makuha ang approval ng militar, hindi makukuha ng grupo ang puhunan mula sa pamilya Feng. Kapag naputol ang pondo, hindi lang mabibigo ang R.D., kundi mababang karote din ang grupo. President Pei, ano na ang gagawin natin? Ang ama ni Zhao Linan ay isang veterano ng militar. Ang koneksyon ng pamilya Zhao sa militar ay hindi natin kayang pantayan. Baka makakahanap ako ng isa o dalawang mataas na opisyal ng militar. Ngunit natatakot ako na wala rin itong magagawa. Wala na ba talagang paraan? Hindi naman wala. Nakukuha ng pamilya Zhao ang militar, ngunit hindi nila makuha ang Panginoong Mandirigma. Kapag napakilos natin ang Panginoong Mandirigma, may pag-asa pa. Ang mandirigma ng Daxia, Ning Xuanji, ang Panginoong Mandirigma ang namamahala sa militar. Pinamumunuan ang lahat ng sundalo ng Daxia. Siya ang nasa ilalim ng Dragon Lord, ang pinakamataas sa lahat. Ako, si Pei Nanshu. Anong karapatan ko? Paano ko siya mahahanap at hihingi ng tulong? Siguro, ang Ching Cheng Group ay tapos na. Sandali lang. Kung ang sinasabi ninyo ay si Ning Xuanji, parang may paraan ako. Ginoo, may paraan ka ba? Kung hahanapin lang ba si Ning Xuanji, masasagot na ba ang problemang ito? Madaling sabihin,
Napakahirap makita ang Panginoong Digmaan. Alam mo ba na ang Panginoong Digmaan ay nasa militar gaano karaming bagay ang kailangan niyang asikasuhin? Paanong dahil lang sa isang ching-cheng ay magkakaroon siya ng espesyal na pagtanggap? Dati hindi ko alam pero ngayon kung gusto mo siyang makita, hindi siya maglalakas loob na hindi ka makita. Kunin mo itong Jade at sabihin mong hahanapin si Ning Xuanji. Tiyak na makikita kanya. Jiangshi, anong biro yan? Isang sirang Jade lang? Magpapakita ang Panginoong Digmaan ng personal? Sinong maniniwala? Ako naniniwala. Ay, nababaliw na ba kayo? Paanong makikilala niya ang Panginoong Digmaan? President Pei, maniwala ka na kay Ginoo kahit isang beses. Oo, sinabi ni Kuya Jiangshi. Kung kaya niyang makita, tiyak na makikita. Kayo? Kilala mo ang Panginoong Digmaan? Bakit hindi ikaw mismo ang pumunta? Kailangan ko pang dalhin ang tanda? Ako. Guro. 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 Maari bang gaan-gaan mo? Guro, pakasalan mo ako. Guro. Kung magpapatuloy ka pa, papaluin kita. Hindi ko siya pwedeng makita. Kung makikita ko siya, magkakaproblema tayo. Sa madaling salita, magtiwala ka sa akin. Makikita ka talaga niya. Hindi mo siya makikita. Ako ang makakakita. Naniniwala ako na si Kuya Jiangshi ay hindi ako lolokohin. Ang bagay na ibinigay sa akin ng asawa ko, wala kang pakialam dyan. Nababaliw na talaga ako at naniwala pa ako sa kanyang mga kasinungalingan. President Pei, dapat kang maniwala sa iyong asawa kahit isang beses. Napakahusay niya. Fanglan, sa tingin ko nababaliw ka na rin. Iyan ay ang Diyos ng digmaan ng militar, ang tagapagtanggol ng buong Daksha, sa pamamagitan lang ng isang sirang hikaw na Jade. Bakit sinasabi ni Jiangshi na, and makikita ang Lord War God? President Pei, ang piging ni Ginoong Feng. Hindi ba tinulungan ka ng iyong asawa? Nakidnap si Miss Feng. Hindi ba siya ang nagligtas sa kanya? Napakahusay ng iyong asawa. Tumigil. Ito ay lugar ng militar. Bawal pumasok. Bawal pumasok. Hinahanap namin ang Lord War God. Walang galang. Ang Lord War God ay abala sa mga gawaing militar. Hindi siya basta nalang makikita. Hindi kami basta pumapasok. Mayroon akong simbolo. Lugar NH Militar. Lord Steward. Ano ba ang ingay na ito? Lord Steward, ako ang presidente ng Chingcheng Group, Pei Nanshu. Espesyal akong pumunta upang makita ang Lord War God. Walang oras ang Lord War God. Bumalik na muna kayo. Lord Steward, mayroon talaga akong mahalagang bagay na kailangan ng tulong. Lord War God, mayroon akong simbolo ng Lord War God. Simbolo? Ito. Jade Token. Paano ninyo nakuha iyan? Ginoong Pei, talagang epektibo. Ang jading ito ibinigay sa akin ng asawa ko. Ngayon, maaari ko na bang makita ang Diyos ng digmaan? Ang tapang mo? At nagpanggap ka pa na ako, ang Jade Token ng militar. At pumunta ka pa sa ating militar para manloko. Dito, hulihin sila. Ginoo, ang jade na ito ay mula sa aming binigay ng aming Ginoo. Hindi ito peke. Matigas ang ulo, kunin sila. Kung alam ko lang, hindi na sana ako naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ginoo, pakitingnan mo ng mabuti. Ang aming Ginoo, tiyak na hindi siya magsisinungaling. Ang ibig mong sabihin, kahit ang espesyal na gawa ng Militar Jade Token, hindi ko na makilala. Isang bagay na tulad mo, sa mga tindahan ng antik sa labas, makakabili ng marami. Ito ay Jade Plaque ng Diyos ng Digmaan. Ginoo, ayos lang ba kayo? Mga haskang sumalakay sa akin, napakasama ng loob mo. Hulihin at parusahan sila. Ginoong Pei, tawagan mo na ang Ginoo para iligtas niya tayo. Sumalakay sa akin. Kahit ang Diyos ay dumating, wala ring silbi. Tapos na, sa pagkakataong ito, talagang mapapahamak ako dahil kay Jiangshi. Tigil. Panginoong Tianlong, Liu Shan, gusto mo bang mag-alsa? hindi, Panginoon, hindi ako. May nagpanggap ng token na dumating para umatake. Bulag ka ba? Ang totoo o peke ng token na ito hindi mo man lang makilala. Nasaan ang taong nagbigay ng token? Dalhin mo ako para makipagkita. Sila iyong dalawa. Ibaba ang baril. Kayo dalawa. Ang token na ito, paano ninyo nakuha? Ibinigay sa akin ng asawa ko. Sabi niya dalhin ang token na ito sa himpilan ng militar para makita ang Panginoong Diyos ng digmaan, ang Chingcheng Group.
ay makakapasa sa pag-aproba ng militar. Pag-aproba ng militar? Ang Ching-Cheng Group ay may patuloy na pakikipagtulungan sa militar. Pero kamakailan ay tinanggihan ang pag-aproba. Kailangan namin ng agarang pagsang-ayon mula sa militar. Kung hindi, mawawala ang Ching-Cheng Group. Dahil tinanggihan na, ibig sabihin ay hindi ito maaaprubahan. Ang pag-aproba ng aming militar ay mahigpit palagi. Pero dahil mayroon kayong token na ito, maaari kayong bumalik bukas para sa muling pagsusuri. Ang kapangyarihan ng token na ito ay ganito kataas? Ang kapangyarihan ng token na ito ay mas mataas pa sa inyong inaakala. Ganito, umuwi muna kayo ngayon. Ihanda ang mga dokumento na kompleto. Bukas sa pulong ng militar, pagdating ninyo ay maaari na. Si. Panginoong Tianlong, ang pamilya Zhao, ang Zhenbei Wang, ay nagbigay ng babala na ang pag-aproba ng Ching-Cheng Group huwag hayaang maaprubahan. Buwisit, ano ba naman ang Zhenbei Wang para makialam sa mga usapin ng militar? Sasabihin ko sa inyo, ang tunay na may-ari ng token na ito kahit dumating ang Panginoong Diyos ng digmaan, kailangan din niyang lumuhod. Ano? Panginoon, lumitaw ang token ng Diyos ng digmaan. Ano? Lumabas na ang aking guro. Jiangxie, tingnan mo. Maganda ba ang binti ko? Gusto mo bang hawakan? Maganda. Ano ginagawa nyo? Oo. Nakita mo ba si Ning Xuanji? Wala. Pero nakita namin, si Ginoong Tianlong ng Hukbo, tinanggap na niya ang Jade Pendant. Sinabi pa niya, basta walang problema ang kwalifikasyon ng grupo, bukas ay pupunta na sa pagpupulong ng militar para sa muling pagsusuri. Wala nang problema. Bagaman ganoon ang sinabi, pero malaki ang posibilidad na kahit pumunta, hindi rin makakapasa. Basta ibigay ni Tianlong ang Jade Pendant, tiyak na magagawa. Jiangxie, ang simple ng iniisip mo. Dahil sa kapangyarihan ng Zhenbei Wangfu at pamamaraan, kailangan nating gawin ang pinakamasamang plano. Naniniwala ako kay Jiangxie. Naniniwala rin ako kay Jiangxie. Sabi niya, walang problema, talagang gagawin niya. Bakit kayo masyadong optimistic? Ganyan kayo naniniwala sa kanya? Gaano kakomplikado ang sitwasyon sa militar? Walang nakakaalam. Guro. Miss na kita. Xiaoji, bakit ka nandito? Jiangxie, sabihin mo sa akin ng malinaw. Sino naman siya? Bakit ka nandito? Dapat nasa militar ka. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, miss ko ang master. Anong oras na? Nandito ka pa rin naglalandi. Kung bukas sa military assembly, ma-reject ang proposal. Tapos na tayo. Nandito na siya. Sa militar, siguradong walang problema. Sabi mo walang problema. Walang problema. Siya ang Diyos ng digmaan ng militar. Presidente Pei, naniniwala pa rin ako sa mister. Ikaw? Kuya Jiangxie, sino siya? Siya? Alaga ako. Ning Xiaoji? Ning Xiaoji? Ang pangit ng pangalan. Bitawan mo si Kuya Jiangxie. Mag-ingat ka. Ingatan mo. Baka hindi ka makaalis ng Jinghai. Pangit, bitawan mo ang master ko. Bitawan mo ang master ko. Kung hindi, burahin ko ang angkan mong Feng sa Jinghai. Bitawan mo siya. Ikaw ang bumitaw. Kuya Jiangxie. Tigilan nyo na. Huwag kayong mag-away. Bitaw. Buisit na lalaki. Malapit nang mamatay. Nag-iisip lang ng babae. Presidente Pei, ibig sabihin, magaling ang mister natin. Huwag kang tumingin lang. Makipag-agawan ka sa kanila. Ikaw ang tunay na asawa. Alam mo ba? Pero hindi ko alam kung paano. Naku, stress ako. Gayahin mo ako. Mister. Mister. Master! Mister. Master! Mahal! Master! Mister. Mahal! Kuya Jiangxie. Sino bang makakapagligtas sa akin? Jiangxie, sa tingin ko, ang bagay na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Isang pirasong sirang jade plaque. Paano nito mapapahintulutan tayong makita ang Panginoong Diyos ng digmaan? Pei, Nan, Shu. Talaga namang naglakas loob kayong pumunta? Sa tingin ko, determinado kayo na kalabanin si Ginoong Zhao. Tama ba? Ayaw
Ayokong makipag-away kahit kanino. Gusto ko lang makuha ang approval. Protektahan ang Ching Group. Sayang naman, wala ka ng pagkakataong ito. Jowlinan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala lang. Gusto ko lang kayong lipulin. Palamunin ang iyong inaasahan. Ang pamilya Feng at ang Ching Group sa harap ni Ginoong Zhao ay hindi dapat ikumpara. Madaling lipulin. Pwe! Magsalita ka ngayon hanggat gusto mo. Sandali lang at malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Sino ka ba? Para mangbanta sa aking guro? Wei Nanshu. Iwanan mo na ang iyong walang kabuluhang paglaban. Ang aming pamilya Zhao ay mayaman at makapangyarihan. Ang aking ama ay isang veterano ng militar. Ang pakikitungo sa inyo ay mas madali kaysa durugin ang isang langgam, mas madali pa. Ngayon, ibigay mo lang ang pangunahing teknolohiya ng grupo, gagawin kong buhay kayo. Kung hindi, lahat kayo mamamatay. Jowlin An, ginawa mo ang military? Parang personal mong gamit ng pamilya Zhao. Hindi ka ba natatakot na isumbong ka namin? Isumbong? Saan mo isusumbong? Ang buong military. Maliban kay Lord of War, lahat ay tao ko ng pamilya Zhao. Kahit umabot ka sa langit, ano ang magagawa mo? Tanga. Ngayon alam mo na ang galing ni Boss Chow? Sinta, kapag naayos na ni Boss Chow ang mga ito, papagbabayarin ka. Ang military ng Daxia ay may mahigpit na disiplina. Paano ito magiging kapareho ng pamilya Zhao, magkakasabwat? Si Lord of War ay napopoot sa kasamaan at hiwalay ang personal at opisyal. Ang pamilya Zhao ay gumagawa ng masama sa pangalan ng military. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ang ibig mong sabihin ay sumasalungat ka sa pamilya Zhao? Oo. Ano ngayon? Wu Tao, nanonood ka lang. Pumilos ka na. Sige. Boss Zhao. Ano ang gagawin ninyo? Uta, sa ilalim ni Lord Tianlong, Assistant General Yan Ming. Sa bakuran ng military? Bakit ka basta-basta bumunot ng baril? Wu Tao, nagre-rebelde ka ba? Bini-bini, pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo? Assistant General Yan. Ang mga ito ay pumasok ng walang pahintulot sa military. Pinapahuli ko sila kay Wu Tao. Wala namang problema, di ba? Jowlin An, ang iyong ama, ang Haring Zhenbei, ay isang retiradong veterano ng military. Kung siya ay narito, bibigyan ko siya ng respeto. Pero ikaw, sino ka ba? Mangahas kang utusan ng mga tao ko sa military? Ikaw ba ay Miss Pai Nanshu? Miss Pai. Ito ay dokumentong personal na inaprubahan ni Lord of War. Ang pagsusuri ng inyong kumpanya sa military ay lahat pumasa. Ano? Imposible ito. Paano po ang Diyos ng digmaan makialam sa ganitong maliit na bagay? Oo po, kamahalan. Nagkakamali po ba kayo? Ano ka ba? Naglakas loob kang makialam sa mga usapin ng militar? Jowlinan, pinapayuhan kita. Mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Huwag mong pakialaman. Mga bagay na hindi mo dapat itanong. Huwag mo nang itanong. Miss Pei, ito po ang dokumento, pakisuyong kunin. Ang Ching Group sa hinaharap, lahat ng proyektong gagawin, ang aming militar, hindi lamang hindi makikialam, kundi susuportahan din ng lubos. Talaga? Napakagaling! Maraming salamat, Diyos ng Digmaan. Maraming salamat, Assistant General Yan. Sabi ko na nga ba hindi naman bulag ang militar. Diyos ng digmaan. Hindi naman siya hangal at walang kakayahan. Binibini, tama ka. Ang Diyos ng digmaan hindi lamang hiwalay ang personal sa trabaho, kundi napakahusay niya. Ako naman, bagamat mas matanda ako sa kanya ng kaunti, para sa Diyos ng digmaan, ako ay mayroon lamang paganga. Tingnan mo, sinabi ko na walang problema. Ano pa ang inaalala mo? Hindi ko inaasahan. Itong jade plaque mo, talagang epektibo. Siyempre. Kuya Jiangxi, ang galing mo! Dahil tapos na ang usapin, ihahatid ko na kayo sa labas. Sige, dito po. Sandali. Jowlin An, ano pa ang gusto mong gawin? Ming, Pinaghihinalaan ko yung dokumento ng Diyos ng digmaan mo na aprobadong file. Ay pagke. Zhaolin An, kasinungalingan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Oo, alam ko. Ang Diyos ng digmaan ay nasa mataas na posisyon, araw-araw ay marami siyang inaasikaso, mga malalaking usapin ng militar. Paano naman siya magkakaroon ng oras para isang maliit na proyekto ng kooperasyon, at kailangan pa niyang personal na aprubahan? Tama. Jowlin An, totoo man o hindi, wala kang karapatang mag-alinlangan. Dahil ikaw,
Hindi karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Ako? Yan Ming, ako si Master White Tiger, Deputy Commander ng Personal Guard. Kapantay mo, may karapatan ba ako? Questionin ang dokumentong ito. Wang Lun. Ang dokumentong ito ay inaprubahan mismo ni Lord War God General Tianlong. Espesyal na ipinadala ako para ihatid ito. Kung hindi ka naniniwala, ikaw na ang magtanong. Hindi na kailangan magtanong. Ito ay isang pekeng dokumento. Mga guwardiya, dakpin ninyo silang lahat. Wang Lun, nagre-rebelde ka ba? Ikaw ang nagre-rebelde. Ang Panginoong War God ay napakataas ng katayuan. Paano siya magkakaroon ng oras para sa isang maliit na proyekto na personal na aprubahan? Sa tingin ko, ang dokumentong ito ay gawa-gawa mo lang. Yan Ming, nakipagsabwatan ka kay Pei Nanshu pekeng dokumento ng militar, ang lakas ng loob mo. Binabaliwala mo ang mga batas militar. Sinasaktan mo ang interes ng militar. Yan Ming, pwede kitang barilin dito ngayon. Ikaw. At kayo rin, nakikipagsabwatan sa mga espiya ng militar. Sinusubukang sirain ang militar. Karapat-dapat din ng kamatayan. Pei Nanshu, sinabi ko na, sabi ko, hindi mo ako matatalo, kung sumunod ka lang sana at ibinigay ang pangunahing teknolohiya, magiging ligtas kayo, pero pinilit mong maging ganito. Ngayon, mamatay kayo. Hahaha, ang galing ni Master Zhao. Ngayon, sila ay nahuli lahat. Pakinggan ang aking utos. Ang lahat ng mga ito dapat ikulong sa bilangguan ng militar. Maghintay ng paglilitis. Sino ang may tapang? Lalaban ka ba? Kung hindi ka maniwala, papatayin kita rito. 1, Bibilang ako ng 3. Ibaba mo ang baril. Kung hindi, panindigan mo ang mga kahihinatnan. mukha siyang pamilyar. Wang Deputy Commander. Kasama niya sila. Walang background. Babae, kung hindi ka susuko, papatayin kita. Pinalo mo si General Wang. Itinutok niya ang baril sa akin. Papatayin ko siya at hindi naman labis. Ito ay isang mahalagang lugar ng militar. Pinalo ang Assistant General, kahit ito lang. Sapat na para mamatay kayo ng walang libingan. Lord White Tiger. Inatake ng kaaway ang himpilan. Nasugatan ako ng kaaway. Mabilis na pumunta rito para supilin. Pei, Nanshu, dumating si Lord White Tiger. Kahit ang hari ng langit ay hindi ka kayang iligtas. Hindi lang peke ang approval document, kahit totoo. Mamamatay pa rin kayo. Pei Nanshu, hindi mo lamang maililigtas ang kumpanya. Ngayon, hindi mo na maililigtas ang sarili mo. Tapos na ang lahat. Kapag dumating si Lord White Tiger, tiyak na mamamatay tayo. Huwag mag-alala. Nandyan si Little Chicken. Manood tayo sa kanya. Puro ka pa rin yabang. Sinabi ko na nasaan ito. Ito ay himpilan ng militar. Gusto mo pang lumabas ng buhay. Akala mo ba ikaw si Lord God of War? Lumuhod ka, at magmakaawa. Ipapangako ko na mamaya. Papatayin ko kayo ng mabilis. God of War. Kahit nandito siya, papaluhod ko siya. Hindi siya maglalakas loob na tumayo. Tama. Ang tapang ng sinabi mo. Sino ang magpapaluhod sa ating general ng himpilan? Hoy, Ginoong Baihu, sila yan! Ginoong Baihu, nakipagsabuatan sila sa traidor na si Yan Ming, pekeng dokumento ng militar. At sinaktan pa nila ang iyong personal na katulong na general. At ininsulto pa ang Panginoong Pandigma. Ang taong ito ay sobrang yabang. Sinasabing kahit dumating ang Panginoong Pandigma luluhod at yuyuko pa raw sa kanya. Ginoong Baihu, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Hindi ganoon ang totoo. Tumahimik ka Yan Ming. Hindi pa ako nagtatanong. Wala kang karapatang magsalita. Bata, ikaw yan. Ang nagpaluhod sa Panginoong Pandigma ng militar. Tama, hindi lang pagluhod. Kung saktan ko siya, dapat niyang tanggapin. Ha ha ha. Matigas ang bibig mo ha. Mga tauhan, putulin ang lahat ng kanilang putulin ang 4 na paa. At butasin ang mga balikat at dalhin sa bilangguan ng militar pahirapan ng 3 araw. Saka ko na sila unti-unting sisiyasatin. Baihu, bago pa imbestigahan, pinapahirapan mo na. Talaga mong binabaliwala ang batas militar. Ano sa tingin mo kung malaman ng Panginoong Pandigma, ano ang mangyayari sa iyo? Napakawalang galang mo. Sino ka ba? Hinahamak mo ang pangalan ng Panginoon. Nene, ang galing mo sa batas militar namin, pamilyar ka pala. Sayang. Ngayon wala ang Panginoong Pandigma sa himpilan. Ang batas militar na ito ako ang masusunod. Sige, gawin nyo na.
Mga mumunting kaibig-ibig. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Ako na ang haharap sa inyo. Tapos na kayo, personal na lalaban si Ginoong Baihu, lahat kayo mamamatay. Ang makasama kang mamatay, hindi ako nagsisisi. Kuya Jiangxi. Ako rin. Ay, huwag kayong mag-alala. Siya ang estudyante ko. Hindi siya matatalo. Talagang magaling ang alaga ko. Ang galing ay dahil sa guro. Wang Lun. Utusan ang 3 hukbo. Sabihin na inatake ng kaaway ang militar at papuntahin sila agad. Gusto kong sila at ang kanilang mga pamilya, 9 na tribo. Uksain lahat. Opo. 3 hukbo. Jiangxi, sa pagkakataong ito, mamamatay ka man o hindi, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati na ang iyong pamilya ay makakasabay sa libing. Lord Baihu, ang 3 hukbo ay mga kagamitan sa panahon ng digmaan. Ngayon ay ipadala. Masyadong malaking galaw yata. Yan Ming, kung magsalita ka pa, papatayin ko pati ikaw. Bayo, baliw ka ba? Patutunayan mo ring gamitin ang kagamitan ng 3 hukbo? Baliw na nga ako. Walang makakaalis dito ngayon. Kasama ang inyong mga pamilya. Papatayin ko silang lahat isa-isa. Lord Baiho, ang 3 hukbo ay handa na, mangyaring mag-utos. Baihu, may pag-asa pa. Huwag kang magmatigas. Ikaw ba ang Diyos ng digmaan? At matapang ka pang magturo sa akin? Yutos. Papuntahin ang 3 hukbo upang patayin ang mga rebelde dito. Gusto kong walang matira. Opo. Mukhang talagang dito na ako mamamatay ngayon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Xiaoji. Magpakita ka na. Si, kuro. Ano? Magbabago pa ba kayo ng anyo? Sinasabi ko sa iyo, kahit sino ngayon, hindi makakalabas ng buhay mula rito. Kung gayon, gusto kong subukan. Baihu. Lord, Ano? Siya ay ang Panginoon ng digmaan ng dakilang siya, si Ning Xuanji. Umalis ka na. Si Ning Xiaoji ay si Ning Xuanji. Baihu, ang laki ng eksena mo at nag-utos ka pa sa buong hukbo. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Lord, ako ay ignorante. Patawarin mo ako, Lord. Maaaring mawala ang parusang kamatayan ngunit hindi ang parusa sa buhay. Bilang Panginoon ng digmaan, isinasaalang-alang ko ang iyong mga nagawa noon. Kaya, pinatawad kita. Kaya't aalisin ko ang iyong ranggo bilang general at ipatapon ka sa hangganan. Sinusunod ko, Lord. At ikaw, Zhao Linan, ginawa mong pribadong bulwagan ng pamilya Zhao, ang punong himpilan? Ilang ulo ang gusto mong mawala? Ito ay, Lord, tingnan mo ang aking ama. Bilang isang nakatatandang opisyal ng militar, patawarin mo na lang ako ngayon, okay? Nakatatandang opisyal, kahit na narito ang iyong ama, ang Haring Zhenbei. Hindi rin ako magpapakita ng konsiderasyon. Dakpin siya, at ikulong sa bilangguan, hintayin ang hatol. Opo. Master, mahusay ba ako kanina? Mahusay na mahusay. Ang galing ni Kuya Jiangxi. Hoy, ako ang nakagawa ng bagay na ito. Bakit hindi mo ako purihin? At ang aking master ay talagang mahusay iyan, ay walang duda. Ang makapagturo ng ganitong alagad si Kuya Jiangxi ang pinakamahusay. Ang Panginoon ng digmaan ng dakilang siya ay alagad ni Jiangxi at labis siyang umiibig sa kanya. Jiangxi, sino ka ba talaga? Prinsipe, nabigo ang plano. Prinsipe, ikinulong sa kulungan ng militar. Ano ang nangyari? Dapat ayon sa plano ang lahat. Sino ang mag-aakala na si Ning Xuanji biglang pumasok? Tumayo para suportahan si Pei Nanshu. Hindi lang napasa ang pag-aproba ng Qingcheng Group, kundi pati na ring ikinulong ang prinsipe. Ning Xuanji. Si Pei Xiaoji ay may daladalang token ko. Pumunta sa militar para iligtas ang aking anak. Oh, Ginoong Tianfeng. Zhao Huai ay nagpapakilala kay Ginoong Tianfeng. Zhao Wei, ang angka naming Tianfeng, ay lihim na sumusuporta sa angkan mong Zhao sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang aming hukbong Fusang ay nagtitipon sa hangganan. Handa nang umatake, hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Ginoong Tianfeng.
Sa pagkakataong ito, si Ning Xuanji ay nakialam at sinira ang aming Angkang Jiao ang plano na kontrolin ang militar na gamot ng hukbo. Kung ganun, malamang kailangan nating magplano ng iba. Hindi na pwedeng maghintay. Ngunit, Kung magkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga sundalo ng Dacia ay magkakaroon ng problema sa medikal na logistic. Tiyak na matatalo tulad ng pagbagsak ng bundok. Hindi mo ba maintindihan ang prinsipyong ito? Ginoong Tianfeng, ngunit ang aming Angkang Jiao ay nawalan na ng pagkakataon. Natatakot ako na ang militar ng Dacia ay hindi na magkakaroon ng anumang problema. Kung walang problema sa logistic, ngunit kung biglang namatay ang Longzhu ng Dacia, Napakahusay! Ang Longzhu ay palaging umiinom ng espesyal na gamot na binigay ng militar. Kung mamatay ang Longzhu, maaari kong samantalahin isisi kay Ning Xuanji. Sa oras na iyon, hindi lang maaalis ang Longzhu, mas magagawa pang alisin din ng Diyos ng digmaan ng Dacia. Ang buong Dacia ay walang makakapigil. Ang Fusang ay tututok sa Dacia. sa hinaharap, kung ang Fusang ay lalamunin ng Dacia, ang Angkang Jiao ay magiging mga tapat na tagapaglingkod. Ha 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 ha. Ayos na ang mga bagay kay Feng Baobao. Bakit hindi ka pa umalis? Bilang isang mahalagang kasosyo ng Chingcheng Group, pwede ba akong bumisita? Uuwi ako. May sasabihin ako kay Jiangxi. Sakto? May sasabihin din ako kay Kuya Jiangxi. Jiangxi, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Ako ay halos ang Panginoon ng Kunlun, guro ng mandirigmang Diyos na si Ning Xuanji. Ako? Akala ko nagmamayabang ka lang. Sumusumpa ako, hindi kita kailanman dinaya. Hindi ba ako ang asawa ng Panginoon ng Kunlun? Siyempre, Kuya Jiangxi, ang Panginoon ng Kunlun, ilang asawa ang pwedeng kunin? ito. Wala namang nakasulat na patakaran. Gusto mo bang kumuha ng dalawa? Hindi ako pumapayag. Hindi rin ako pumapayag. Chick, Kung mag-aasawa ka, isama mo ako. bakit nandito ka na naman? Hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili ka sa himpilan ng militar? Ito ay para sa opisyal na negosyo. Bukas ay ang piging ng Panginoong Dragon. Sina Pei Nanshu at Feng Baobao ay kapwa nasa listahan ng imbitasyon. Dinala ko ang imbitasyon. Piging ng Panginoong Dragon? Tama. Ang piging ng Panginoong Dragon ay pinamumunuan ng Panginoong Dragon upang gantimpalaan ang mga may nagawa para sa dakilang siya. Ang maimbitahan sa piging sina Pei Nanshu at Feng Baobao, ang inyong dalawang pamilya ay tiyak na aangat ng husto. Napakaganda. Ito ay dahil sa aking guro. Jiangxi, salamat sa iyo. Kuya Jiangxi, napakabuti mo sa akin. Wala akong maibalik. Pwede ba akong maging asawa mo? Tama na ang drama. Mag-ayos na kayo. Samahan ninyo ako bukas sa piging. Ginoong Jiao, nasa ayos na ang lahat. Sigurado ka. Patay na si Longzhu. Hihintayin na lang natin si Ning Xuanji. Mahuhulog sila sa bitad. Ang kasalanang pagpatay kay Longzhu, hindi na mapapawi kahit sa ilog dilaw. Susunod, walang makakapigil sa akin. Sa hakbang ng pamilya Zhao. Ang piging ng Longzhu ay para sa pamilya Zhao, piging ng koronasyon. Ginoong Zhao, ang Chingcheng Group, ano ang gagawin? Alam ko ang iniisip ninyong mag-ama. Kapag nakorona na ang aking ama, ang isang maliit na Chingcheng Group, ibibigay ko sa inyo. Ha ha ha. Salamat, Ginoong Zhao. Binabati ko na po ang prinsipe. Binabati si Ginoong Jiao na magiging ang bagong pinuno ng Dacia. Binabati ko, ha ha ha. Amang hari, Pagpupugay sa prinsipe. Tatay, paano mo nasabi yan? Ito po ang dakilang Longzhu. Oo. Matanda na ako, nalilito. Pagpupugay sa dakilang Longzhu. Hahaha. Aner, handa na ba ang lahat? ama, huwag kayong mag-alala. Lahat ay handa na. Sa loob at labas ng venue, puro tauhan ng Jiao. Basta't pumasok sila, mahuhuli silang lahat. Ngayon ang araw ng kanilang kamatayan. Mabuti. Hahaha. Dumating sa tamang oras. Si Zhao Linan ngayon ay hindi ba dapat nakakulong sa kulungan ng militar? Bakit siya narito? Pati si Zhao Huai, ang prinsipe ng Zhenbei, ay narito. Mukhang ang piging ng Dragon Lord ay isang bitag. Panginoon ng digmaan matagal na tayong hindi nagkikita.
Zhao Huai iligal na pinalaya ang bilanggo na nakakulong sa militar. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanang ito? Gusto mo bang sumama sa iyong anak sa kulungan ng militar? May sala, Ning Xuanji, mali ka. Ang may sala ay hindi kami. Kung hindi kayo, Zhao Huai, ano ang ibig mong sabihin? Ning Xuanji, bilang Diyos ng digmaan ng dakilang siya, lihim kang nakipagsabwatan sa Qingcheng Group at sa pamilya Feng ng Jianghai, naglalayong mag-alsa at patayin ang Dragon Lord, may kasalanan ng pagtataksil. Kayo ay dapat na ngayon lumuhod at tanggapin ang kamatayan. Anong plano mong patayin ang Dragon Master? Hari ng Hilaga, ito ay isang malaking bagay. May ebidensya ba? Gusto mo ng ebidensya? Sige, dalhan niyo ako. Ning Xuanji, kahapon, ang Dragon Master ay uminom ng mula sa inyong departamento ng militar espesyal na gamot. Namatay siya sa lason sa mismong oras na iyon. Ang abo na ito ang ebidensya. Sumobra ka na. Paninirang puri sa Diyos ng digmaan. Pagsumpa sa Dragon Master. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sumpa? Mga Ginoo, ito ay isang sample ng espesyal na gamot ulat ng datos galing sa Qingcheng Group Research Institute. Pagkatapos ng pagsusuri, natagpuan ang mga nakalalasong sangkap dito. Ito ay lubhang nakakahawa. Kahapon, ang Dragon Master ay namatay sa lason pagkatapos uminom ng gamot na ito. Upang makontrol ang pagkalat ng virus, napilitan na sunugin ang bangkay ng Dragon Master, Ning Xuanji, Ning Xuanji. Ang pag-aproba ng Qingcheng Group ay personal mong nilagdaan. Paano mo ito ipapaliwanag? Kalokohan. Zhao Linan, huwag mo kaming siraan. Paano magagawa ng Qingcheng Group na lasunin ng Dragon Master? Alam kong magdududa kayo at tatanggi. Bukod sa pisikal na ebidensya, mayroon din akong testigo. Mga opisyal. Ako si Pei Xiaojie. Ako ay pinsan ni Pei Nanshu mula sa Qingcheng Group. Pinsan, Tama, ako ang nakatuklas ng kanilang pakana. Pumasok ako sa Research Institute ng grupo, ninakaw ang sample at ibinigay kay Ginoong Zhao. Ito ay para mailantad ang katotohanan ng kanilang paghihimagsik. Huli na ako. Nagkasala ako sa Great Xia. Ikaw! Ning Xuanji, narito ang tao at pisikal na ebidensya. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Diyos ng digmaan na si Ning, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Ikaw, ang Diyos ng digmaan ng Daxia, ay nasa ilalim ng iisa at nasa ibabaw ng lahat. Gayunpaman, inagaw mo ang trono. Wala nang saysay ang makipag-usap sa kanila. Hayaan mong ipadala ko sila sa bilangguan ng militar. Pagkatapos ng paglilitis, ang lahat ng katotohanan ay lilitaw ng mag-isa. Tapos na. Talagang tapos na ito. Patay na ang Dragon Master. Wala na tayong paraan upang patunayan ang ating kawalang sala. Ay, kung alam mo lang sana noon, bakit pa ngayon? Kung ibinigay mo lang ang Qingcheng Group sa akin ng maayos, hindi na sana nagkaroon ng maraming problema. Tama. Lahat ay kasalanan mo. Ning Xuanji, inutusan kita ngayon na isuko ang military seal at umamin sa iyong kasalanan. Kung hindi, lilipulin ko ang iyong angkan. Guro, ano ang gagawin natin? Isang tunay na walang butas na serye ng mga plano sa loob ng plano. Ngunit sa kasama ang palad, nakaharap ninyo ako. kalokohan pa. Patay na ang Dragon Master. Patay na. Walang ebidensya. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Patay ba ang Dragon Master? Sino ang nagsabi sa iyo? May sakit ka ba sa utak? Matigas pa ang ulo. Narito ang mga abo. Maaari mo ba siyang buhayin? Sino ang nagsabing ang patay ay hindi na mabubuhay muli? Ako. Hindi ba ako nagkakamali? Ang ibig mong sabihin, mabubuhay mo ang Dragon Lord. Ikaw ba ay isang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan? Napakagaling. Alam mo pala na ako ay isang Diyos. Zhao Xiao, sa tingin ko siya ay nasa bingit na ng kamatayan at natatakot kaya nagdedeliryo na. Ha. Jiangxi, anong oras na ba ito? Nagbibiro ka pa? Malapit nang mawala ang buhay mo. Sa tingin ko, masyado silang nakakatuwa. Master, alam kong ikaw ay makapangyarihan. Ngunit ang muling buhayin ng isang patay, hindi lang sila ang hindi naniniwala. Kahit ako, ay sa tingin, imposible. Jiangxi, naniniwala ako sa iyo. Pero ang sinabi mo ngayon, masyado namang absurd. Sa totoo, ang muling pagkabuhay para sa akin ay hindi mahirap. Ngunit depende kung gusto ko. Ako ay nabuhay ng ilang dekada at inaamin kong nakakita na ng maraming kakaibang bagay. Ang muling pagkabuhay ay talagang imposible. Hindi ka panipaniwala. Ama, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kwenta. Ang mahalaga ay ipaghiganti ang Dragon Lord. Dalawang pagpipilian. O sumuko at pumunta sa bilangguan ng militar upang maghintay ng hatol. O mamatay dito.
Pero mabibigyan ko kayo ng isang maliit na paalala. Mas mabuting mamatay dito. Kung hindi, pagdadaanan ko kayo sa mas masahol pa sa kamatayan. Nakakatakot talaga. Di pipiliin ko ang ikatlo. Buhayin ang Dragon Lord. Jiangshi, ang kapal ng mukha mo. Matapang na magnanakaw. Bitawan mo na ang marumi mong kamay. Gago. Hindi lang ikaw ang pumatay kay Longzhu. Ngayon gusto mo pa dungisan ang kanyang abo. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Talagang baliw kayo. Dapat patayin siya dito mismo. Tama, sobra ang yabang niya. Kung hindi siya patayin, hindi sapat para payapain ang kaluluwa ni Longzhu. Kuya Jiangshi, mas malaki ito ngayon. Kanina lang ay halos mamatay. Ngayon tuluyan ng patay. Guro? Ito. Hindi inaasahan na sa huli, ganito pa rin ang resulta. Jiangshi, balak ko sanang kasama ka maglaro ng maayos. Hindi ko inaasahan na nagmamadali kang mamatay. Nakatipid ako ng maraming gulo. Ate ko, huwag kang mag-alala. Tuwing pista o bagong taon, ako ay tiyak na mag-aayos ng tao para magsunog ng maraming papel na pera para sa iyo. Papel na pera? Itago mo na lang para sunugin mo para sa sarili mo. Paano? Kaya mo pa bang buhayin si Longzhu? Tama ang sagot. Sandali, bayaw, bigyan kita ng isang maliit na pulang bulaklak. Tiangkang, Diasha, Beidou, Yusheng, Honche. Ito. Longzhu? Talaga bang siya ay makakabuhay ng Dragon Lord? Imposible. Sa mundong ito, walang sining ng muling pagkabuhay. Tama. Ito ay isang panlilinlang. Tama ang sinabi. Oh, Dati siyang gumamit ng ganitong paraan para linlangin ang Red Dragon Society. Ito ay mahika. Huwag kayong malinlang. Naloko tayo ng mahika. Ang tapang ninyong gumamit ng pandaraya. Ilang buhay mayroon ka para mamatay. Jiangxi, niloloko mo lang kami. Kahit gaano ka pa mag-drag, mamamatay ka rin. Ang mga mandirigma, apoy na parang bundok. Baliktad ang buhay at kamatayan, bumalik ang kaluluwa. Saan nawala ang mga abo? Baka siya talagang makakabuhay ng patay. Kalokohan. Gusto lang niyang sirain ang ebidensya para makalaya sa kasalanan. Kaya pala ang munting ito ang ganyang plano. Tama na. Wala akong oras na sayangin sa'yo. Kahit pagpatay sa hari o pagyurak sa abo, kahit alin, ay sapat na para patayin kayo ng walang natitira. Mga tao, patayin ang mga rebelde rito mismo. Guro, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Siya ay isang manloloko. Anong magagawa niya? Sisihin mo lang ang sarili mo sa maling panig. Ang mga kalaban ng Zhao ay lahat mamamatay. Talaga? Iniisip mo ba na ang Daxia ay pag-aari ng Zhao? Siyempre, Talagang nabuhay ang Dragon Lord. Jiangshi, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba talaga namatay ang Dragon Lord? Namatay pero binuhay ko siya. Pero nakita ko siyang hubad ang puwet. Iskandalo. Kaya pinalabas ko siya. peke, lahat peke. Manahimik ka, Taksil. Salamat, Immortal Master, sa muling pagbibigay ng buhay. Kung wala ang Immortal Master, malamang hindi ako mapayapa sa kamatayan. Lord Dragon, tumayo ka na agad. Lord Dragon, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Si Zhao Huai. Nagpadala si Zhao Huai ng lason. Gusto niyang agawin ang trono para palitan ako bilang Dragon Lord. Napakasama mo! Ang kapal na mukha mo! Hari ng hilagang hangganan. Paano mo nagawang mandaya? Baliktere ng itim at puti. Ikaw pala ang umagaw ng kapangyarihan. Tama, pinatay ko ang Dragon Lord. Ano ngayon? Zhao Huai, pinatay mo ako at sinisiraan mo si Ning War God. Ihahayag ko sa buong mundo ang iyong mga krimen. Lilipulin ko ang buong pamilya Zhao. Lilipulin ang buong pamilya Zhao? Lord Dragon, talaga bang iniisip mo na makakalabas kayo ng buhay? Kahit mabuhay ka muli, ano naman? Kung mabuhay ka muli, papatayin kita muli. Gawin na. Ang buong piging, sa loob at labas lahat ay mga tao ng Zhao, kayong lahat, mamatay dito. Jiangshi, lahat ito ay para sa'yo.
Mga dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Ensas nung Grandmaster. Natatakot ka na ba? Sobrang minamaliit mo ba ako? Nagpapanggap ka pa rin dito? Mga dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Ang isang tao ay katumbas ng 10,000. Pumatay sa'yo ay parang pumatay ng alaga. Gawin nyo na. Patayin silang lahat. Guro, protektahan ng Longzhu. Ako na ang bahala dito, sige. Jiangxi, Ning Xuanji, bumagsak kayo, kahit lumuhod ka sa akin. Paghihirapan kita ng mas malala pa sa kamatayan. Abangan ko na lang. Ning Xuanji, ikaw ay dalubhasa sa antas ng Transcendent. Sumunod ako sa aking guro ng maraming taon. Kung hindi pa ako umabot sa Transcendent, matagal na akong pinalayas ng aking guro. Zhao, Huai, pinapayuhan kita. Mas mabuti pang magpakamatay ka na. Huwag mong dumingin ang kamay ng Jianshen. Managinip ka kung gusto mo akong patayin, Lord Tianfeng. Mag-ingat. Ang pamilyang Fusang Yinyang. Mga tao ng pamilya Tianfeng. Hindi ka naman ignorante. Alam mo pa ang aking pinagmulan. Sa isang maliit na lugar. Walang kwentang pamilya lamang. Zhao Huai, hindi ka lang nag-ambisyon sa kapangyarihan. Nakipagsabwatan ka pa sa mga dayuhang kaaway. Kasunduan? Kalokohan. Ako ay talaga namang alipin ni Panginoong Tianfeng. Isang alipin na itinaguyod niya. Ning Xuanji, ako ay nagsumikap ng maraming taon. Unti-unti kong nilalamon. Kung hindi ka biglang sumulpot, nasakop ko na sana ang hukbo. Pero ayos lang. Dahil nandito si Panginoong Tianfeng, pareho lang ang kahihinatnan. Panginoong Tianfeng, mangyaring kumilos kayo at patayin silang lahat dito. Prinsipe, ako at ang tatay ko ay laging nasa panig ninyo. Oh, prinsipe, kaming mag-ama ay laging sumusunod sa pamilya Zhao. Sumusunod? Hindi talaga maglalahad ng lihim. Kayo dalawa hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo. Ito ay pagtataksil sa bayan. Matauhan na kayo. Ano ngayon? Basta't ibigay sa amin ng prinsipe ang gusto namin. Pagtataksil man, pagtataksil. Nagtataksil kami, tama. Napakaganda. Ang pag-uugali ninyong mag-ama ay lubos kong ikinatutuwa. Kapag ako ay naging Dragon Lord, tiyak na bibigyan ko kayo ng kayamanan at karangalan. Maraming salamat, prinsipe. Sige, malapit na ang oras. Mangyaring mamatay na kayong lahat. Ang cute ng mga dayuhang magnanakaw. Sino ako para magsalita ng ganyan? Lalabanan kita. Ikaw ang mandirigma ng Dakilang Siya. Sabi nila ikaw ang pinakamalakas na mandirigma sa Dakilang Siya. Pero sa tingin ko, sobra-sobra na ang sinasabi nila. Tama na ang daldalan. Ang galing ni Xiaoji. Mandirigmaning, siya ang walang kapantay na mandirigma ng dakilang siya. Natural lang na siya ang pinakamalakas. Ang mga dayuhang magnanakaw mula sa Fusang ay hindi makakatalo kay Mandirigmaning. Ay, mukhang matatalo tayo. Mandirigma ng Dakilang Siya. Ganyan lang pala. Nandito si Lord Tianfeng. Kahit mandirigma ng dakilang siya, wala ring silbi. Dito kayo mamamatay ngayon. Mamatay ka na. Ginoong Tianfeng, ito. Paano siya naging ganito kalakas? Kahit si Ginoong Tianfeng ay hindi kalaban. Si Master Jiang ay tunay na pambihira. Talagang kahanga-hanga. Talagang biyaya ito para sa dakilang siya natin. Jiangxi, ang galing-galing mo. Jiangxi, Ang cute. Ikaw ay nasa Chao Ocean Realm. Chao Shen Realm. Ikaw ay kasisimula pa lang sa Shen Realm. Makitid ang iyong pananaw. Para kang palaka sa ilalim ng balon kapag nakita mo ako. Tumingala ka, makikita mo ang buwan. Kung sakaling mapalad kang umangat, Chao Shen Realm, at makita mo ako muli, ay parang langgam na tumitingin sa asul na langit. Mayabang, ang angka naming Tianfeng ay hindi kailanman matatalo sa mga taga-Dakilang Siya. Ano ito? Ito ang itim na dugong demonyo na sining ng Fusang. Pagkatapos inumin, maaaring mabilis na mapataas ang iyong kapangyarihan. Ikaw nga ang pinakamalakas na tao na nakita ko, ngunit sayang. Ngayon ay mamamatay ka pa rin dito. Sa lalong madaling panahon, makikita mo ang aking ipinagbabawal na sining ng yin-yang ng angkan Tianfeng ay maaaring ituring na walang pagsisisi sa kamatayan. Maingay ka. Ano pang kakayahan ang mayroon ka? Ilabas mo na lahat. Panginoong Izanaki, lumabas ka.
Ano to? Ito ang Diyos ng Fusang. Si Izanagi. Tama, ito ang dakilang Diyos ng Fusang. Si Izanagi, ang Amatsu kami. Mapatay ako ng dakilang Diyos na ito. Ay isang karangalan para sa inyo, mga hamak na langgam ng Daksha. Isang maliit na Diyos ng Fusang? Sobra ka naman mag-isip. Ang aming dakilang China, hindi mo yan maaabot. Walang galang. Panginoong Izanagi, tulungan mo akong patayin siya. Oo, Panginoong Izanagi. Patayin sila para masakop ng Fusang ang Daxia. Kayo, handa na kayong mamatay. Ha 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 ha. Sa buong mundo, maliban kay Kunlun, walang makakatalo kay Panginoong Izanagi. Guro, bakit kayo nandito? At sinasabi mo pa, mula sa Kunlun, naramdaman ko ang masamang aura. Hindi ba hinahanap mo ang Panginoon ng Kunlun? Nandito na ang guro ko. Guro, itong walang hiya, gusto ka raw kalabanin. Labanan mo. Buti naman, papatayin kita. Sa Daksha, wala nang makakalaban sa akin. Walang galang. Ang Kunlun ay nagbabantay sa Daxia sa loob ng 4,000 taon. Hindi ito maaaring hawakan ng mga dayuhan. Ito ba ang kapangyarihan ng Panginoon ng Kunlun? Gumalaw na si Shizu. Tapos na ang laban. Hindi ko inaasahan na si Guru Jiangshi ay napakaganda pala. Ganyan lang pala. Ang galing mo, Guro. Imposible, Lord Yixi. Hindi matatalo sa... Mga cute na taga-Daxia. Wala na. Kahit si Lord Yixi ay hindi pantay sa kanya. Baka masayang ang lahat ng ating pagsisikap. Ngayon, tapos na ang laban. Payo ko, dapat kayong magpakamatay. Magpakamatay na kayo. Para hindi ko na kailangan pang kumilos isa-isa. Lord Tianfeng, huwag maghintay na mamatay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. May paraan naman, pero... Pero ano? Sabihin mo na. Pero, kailangan ko ng inyong essence. Naku, lumalakas ang kanyang kapangyarihan ng mabilis. Wala na. Hindi pa sapat. Tulungan si Lord Yixi ay inyong karangalan. Share, tumakbo. Sasagipin ko kayo. Ngayon, gusto kong gawing impyerno ang lugar na ito. Guro, ayos ka lang ba? Itong demonyo, sumipsip ng sobrang daming enerhiya. Guro, mukhang hindi na rin kayang talunin. Ang Panginoon ng Kunlun, ganito lang pala. Naku, pati ang lolo guro ay hindi kaya? Baka ngayong araw, talaga bang mamamatay tayo rito? Tadhana at panahon, ang langit ang sumira sa Daxia natin. Si Jiangshi ay pwedeng mamatay na kasama ka. Ako, Pei Nanshu, ay walang pagsisisi sa kamatayan. Kuya Jiangshi, gusto ko rin. Share, tumakas ka na. Kahit isa lang ang makatakas. Guro, nasugatan ka. Ako na ang bahala dito. Ang tapang mong sakta ng aking babae. Ngayon, pupuksain ko ang demonyong ito. Kahit ang guru mo ay hindi kalaban ko. Sa Daksha, sino pa ang makakapigil sa akin sa pagpatay ng sangkatauhan? Ako si Jiangshi. Walang galang. Maliit na trick. At ipapahiya mo ang sarili mo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na suntok ng palad mula sa langit. Isang munting Diyos mula sa Fusang at maglakas loob na gumawa ng gulo sa aking Daxia. Naghahanap ka ng kamatayan. Tapos na, tara na. Salamat sa pagligtas ng buhay ko, Ginoong Jiang. Salamat sa pagligtas sa bayan. Dakilang Dragon Lord, ang sobra naman nito. Bilang mamamayan ng dakilang siya, ito ay dapat ko lang gawin. Ikaw, basta magbigay ka lang ng reward sa akin ng ilang bahay, ginto, kotse, at iba pa. Hindi ako mapili. Haha, Jiangshi, paano ka nakikipag-usap sa Dragon Lord? Ginoong Jiang, maliit na bagay lang. Aalis na muna ako. Hahaha. Huwag kalimutan. Paalam. Ay, sa wakas tapos na lahat ng gawain. Buti naman, patay na ang mag-amang Zhao. Ngayon, sa wakas makakaya na nating mamuhay ng payapa. Ano? Kayong dalawa? Kasama ako! Ako rin. Oo nga pala. Anong araw ngayon? Jiangshi, nahawakan ka ng tadhana, ngunit hindi ka pa rin maka-ascend. Darating ang parusa ng langit. Humanda kang mamatay. Mamatay ka. Sobrang maliit mo yata ang tingin sa akin. Kapal ng mukha, maliit na mortal na langgam, at lumalaban sa daan ng langit? Ang mortal ay dapat sumunod sa tadhana. Dapat bang magtiis na lang? Kung sasabihin mong mamatay, mamamatay ako? Kung pa-ascend,
Ascend? Hindi ako naniniwala sa tadhana. Gagawin ko ang kabaligtaran ng langit. Babaguhin ko ang tadhana. Matapang na bata, at mayabang ka pa. Darating ang parusa ng langit. Tiyak na mawawalan ka ng kaluluwa. Gusto kong hindi ka na muling mabuhay. Kung hahadlangan ako ng daan ng langit, ngayon, parurusahan at wawasakin ko ang daan ng langit. Ang daan ng langit, ganito lang pala. Alaga, pinutol mo ang daan ng langit. Mula ngayon, hindi ka na nakatali sa daan ng langit at nawala na ang lahat ng pagsubok. Guro, ibig sabihin hindi na ako magpapakasal? Wala na ring problema? Siyempre, alaga, hindi ba gusto mo akong pakasalan? Maaari kang makipaghiwalay at sumama sa akin? Hindi. Dapat ako ang pakasalan mo. Ano ba? Tapat ang pagmamahal ko sa iyo. Pakasalan mo ako. Ano ba kayong lahat? Ako si Jiangxi, ang legal na asawa. Sabihin mo, sino ba talaga ang pakakasalan mo? Kayong mga babae, mas mahirap pa sa daan ng langit. Ay, Jiangxi, Sobrang nakakapagod.